Nagsisimula ang ating kwento nang ipinakita sa eksena itong mga mangangalakal na kanilang nilakbay ang masukal na kagubatan na bihirang marating ng sinuman. Ang kanilang grupo ay ang tinatawag na Peyron Company, kahit na malapit nang lumubog ang araw ay mas pinili pa rin ng kanilang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang nakatingin itong isang mataba sa kalangitan ay maririnig naman ang boses ng kanyang kasama na mayroong hawak na mapa dahil hindi raw talaga niya inaasahan na maliligaw pa rin sila matapos makarating sa ganito kalayong lugar. Ang paglalakad raw dito sa loob ng gubat sa ganitong oras ay lubhang mapanganib. Hindi naman nakapagsalita itong isang lalaki sa mga sinasabi ng kanyang mga kasama, bagkus nakatingin lang ito sa kanilang harapan, dahil habang tinitingnan niya ang kanilang daanan ay nakita niya na ito ay nakapagtataka at nakakakilabot. Kaya agad niyang tinanong ang matabang lalaki na ang Peyron na aminin raw niya sa kanya kung ano ang totoo. Tanong pa niya na kung ito pa raw ba ang unang beses niyang nagkaroon ng pagkakataon na makapunta dito. Idinagdag pa ng lalaki na kung alam lang raw niya sana na ganito pala ang kanilang dadaanan ay sana hindi na niya tinanggap ang kontrata noong umpisa pa lang, o kaya nagkuha na lang siya ng 10 mga gwardya upang gabayan sila sa paglalakbay. Sa sinabi ng lalaki ay pinahinahon naman siya ng matabang mangangalakal, saad pa ng matabang mangangalakal sa lalaki na kung hindi raw ba niya iniisip noong kinuha niya ang kontrata na ito pa lang ang kanilang unang beses na makapunta dito. Idinagdag pa ng matabang mangangalakal na narinig raw niya sa mga kasabihan na sa loob ng 10 taon ay ang mga bundok at ilog ay magbabago, dahil sa mga binanggit na salita ng matabang mangangalakal ay hindi na lang nakapagsalita itong lalaki kung hindi seryoso niya silang tinitingnan. Habang pinapakiramdaman ng lalaki ang bato sa kanilang harapan ay tinawag naman ang kanyang pangalan na si Baxter ng kanyang kasama sa likod. Sinaad pa sa kanya ng kanyang kasama na kung hindi raw nagsisinungaling sa kanila ang mga mangangalakal ay ang ibig sabihin lang nito na mayroong puwersang panlabas dito na kayang baguhin ng sabay ang anyo ng lupa. Ngunit bigla na lang napamura itong si Baxter dahil mayroon siyang kakaibang nakita sa kanilang harapan. At agad niyang hinanda ang kanyang espada. Kasabay nito ay nagulat ang mga mangangalakal dahil bigla na lang tumakbo ng mabilis ang dalawa na tila ba mayroon silang inatake. Sa ilang sandali ay bigla na lang inatake ng halimaw ang kanilang isang kasama at agad itong nawalan ng buhay. Si Baxter nang kanyang nakita ang halimaw na umatake sa kanila ay kanyang sinabihan ang kanyang mga kasama na ang mga ito raw ay mga beast orc na nakasuot ng armor. Sa tingin niya ay nahulog sila sa patibong. Sabay inutusan ni Baxter ang lahat ng mga mangangalakal na huwag silang maghiwa-hiwalay. Dapat maggrupo-grupo silang lahat, kung sila raw ay mahiwalay sa kanila ay tiyak na kakainin sila nitong mga halimaw. Makikita itong apat na pinapangunahan ni Baxter na kanila nang hinanda ang kanilang mga sarili upang labanan ang mga orc na aatake na sa kanila, habang kanilang tinitingnan ang madilim na bahagi sa kanilang harapan at makikita lang ang mga nanlilisik na mga mata ng halimaw, at napapatanong na lang sila na kung magkano raw ba ang bilang nitong mga halimaw, sa tingin nila ang mga ito ay hindi nila mabilang. Nakaramdam naman ng takot si Baxter nang kanyang naramdaman na papasugod na sa kanila ang mga halimaw. Makikita ang mga ito na mabilis na tumakbo papunta sa kanilang kinatatayuan. Hindi lang isang halimaw ang mabilis na tumakbo kung hindi marami pang mga halimaw ang umatake sa kanila at ang lahat ng mga ito ay nakasuot ng armor. Ang grupo ni Baxter nang kanilang nakita ang mga halimaw na mabilis na tumakbo ay kanila nang hinahanda ang kanilang mga sarili. Pinayo pa sa kanila ni Baxter na dapat mag-ingat silang lahat nitong kanilang kaharap. Sa ilang sandali ay makikita na nga na nagsimula ng maglaban ang grupo ni Baxter at ang grupo ng mga beast orc na mayroong suot na mga armor. Kahit masyadong nahihirapan ang grupo ni Baxter ay pinipilit pa rin nila na kanilang matalo ang bawat halimaw na kanilang makakaharap. Itong isa nilang kasama ay matagumpay naman niyang nadepensahan ang atake ng isang beast orc ngunit sa kanyang likod ay mayroon pang orc ang papasugod sa kanya. At sa kabutihan na palad ay matagumpay naman na napatay ni Baxter ang isang beast orc na aatake sana sa kanyang kasama, samantalang itong isa na mayroong suot na helmet ay kanyang pinagsisipa ang beast orc na kanyang napatay dahil sa sobrang galit. Pero sa hindi niya inaasahan dahil bigla na lang tinamaan ang kanyang ulo ng atake ng isang beast orc at ito ay nagdulot upang magkaroon siya ng sugat sa kanyang mukha. Sa pangyayari na iyon ay agad na tumilapon ang kanyang suot na helmet sa lupa. Dahil sa sugat na kanyang natamo ay agad siyang napaluhod sa lupa habang namimilipit sa sakit dahil sa kanyang tinamo na malaking sugat sa kanyang mukha. Ang mga mangangalakal na pinapanood ang nagaganap na laban ng grupo ni Baxter at ang mga beast orc na mayroong suot na armor ay hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin dahil kahit saan sila tumingin ay mayroong mga orc sa kanilang paligid.
Dahil sa sobrang inis nitong lalaki na mayroong pulang buhok dahil nasugatan ang kanyang mukha ay kanyang pinapatahimik ang mga mangangalakal na sobrang ingay, kung hindi raw dahil sa kanila ay hindi sana siya magkakaganito, subukan lang raw nilang muling lumikha ng ingay ay tiyak na kanya silang pagpirapirasuhin. Sa ibinigay na babala ng lalaki na mayroong pulang buhok ay labis na natakot ang mga mangangalakal na wala na lang ibang nagawa kung hindi sumang-ayon sa sinabi ng lalaki na mayroong pulang buhok. At nang nakatayo na ang lalaki na mayroong pulang buhok ay natuon sa kanya ang pansin ni Baxter at ang iba niyang mga kasama dahil walang tigil niyang pinagmumura ang mga mangangalakal, matapos raw nito ay sisingilin niya sila ng mabait na presyo kaya pilitin nilang mabuhay upang makapagbayad sa kanya. Samantalang itong si Baxter ay nagsaad sa kanila na sa pangyayari raw na ito ngayon ay maging ang mga nagtatago ay natatakot na, pero ang labis niyang ikinababahala dahil ang bitag ng mga halimaw ay walang humpay. Kaya huwag nilang hayaan na ibaba ang kanilang mga depensa. Itong matabang mangangalakal ng kanyang nakita ang isang kakaibang nilalang sa likod nila Baxter ay agad niyang pinaalam sa kanila na tingnan raw nila ang nasa kanilang likod. Nang paglingon nila sa kanilang likod ay halos hindi sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan dahil nakita nila na bigla na lang lumitaw dito ang isang dambuhalang halimaw, kaya napapatanong na lang sila na kung ang nilalang raw ba na ito ay isang troll. Sabay sumigaw ng napakalakas ang troll at kitang-kita sa bibig nito na tumutulo ang kanyang maraming laway na para bang gusto na niyang kainin ang mga tao na kanyang mga nakikita. Ang grupo ni Baxter na ang mersenaryo na hindi maalis ang kanilang tingin sa troll ay natanong nila sa kanilang sarili na paano raw ba nagkaroon ng troll dito. Ngunit bigla na lang kinuha ng troll ang malaking bato na kanyang nakita. Kasabay nito ay kanya itong inangat upang kanyang itapon sa mga mersenaryo na grupo ni Baxter habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Nang itinapon na ng troll ang malaking bato ay sinubukan naman itong isang lalaki na mayroong hawak na shield na kanyang harangan ang malaking bato na papalapit na sa kanila. Dahil sa lakas ng impact ng itinapon na malaking bato ng troll ay makikita sa buong paligid na ito ay nagkaroon ng malaking pagsabog at maririnig din ang boses ng mersenaryo na ito ay sumisigaw dahil nagtamo siya ng malaking pinsala. Makikita naman itong matabang mangangalakal maging ang kanyang mga kasama na sobrang natatakot sa kanilang mga nasaksihan, at nasabi din nila na kung ano raw ba itong kanilang ginagawa, kung silang lahat dito ay magsama-sama ay tiyak mauubos lang sila ng troll. Kaya wala na lang ibang nagawa itong matabang mangangalakal maging ang kanyang mga kasama kung hindi umiiyak, dahil mamamatay na raw sila dito. Kahit 10 mersenaryo o 100 na mersenaryo pa raw ang kanilang kasama ay wala pa rin silang magagawa laban nitong dambuhalang troll. Itong si Baxter ay lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha dahil ang tangi na lang nilang magawa para makaligtas dito ay labanan ng harapan nitong troll na biglaan na lumitaw, at napapatanong din siya na kung bakit itong troll ay sumama sa ibang mga hukbo ng mga halimaw, ano raw ba ang totoong dahilan. Pero ang labis niyang pinagtataka bakit itong troll ay parang mayroong isang bagay na hinahanap, kahit saan-saan na lang siya tumingin sa kanyang paligid. Nasabi din ni Baxter sa kanyang sarili na sa nakita raw niya sa nilalang na ito ay para itong sinanay ng isang mas malakas na specimen, ito raw ba ay sinanay upang gawing sandatang pandigma? Gumawa raw ba sila ng ganitong maramihan na mga sandatang troll sa ganitong gubat? Marahil raw ba pinalabas lang itong isang troll para kanilang gawin bitag sa mga nanghimasok? Pero kahit nasa harapan na nila ang malaking troll ay makikita ang ibang mga mersenaryo na tinulungan ng kanyang ibang kasama, samantalang itong mersenaryo na mayroong pulang buhok ay kanyang pinagmumura ang mga mangangalakal, na kanyang sinabihan na huwag raw silang mamatay hanggang sila ay makapagbayad, habang itong si Baxter ay kanyang iniisip na kung wala na raw ba silang ibang paraan para makaalis dito sa kagubatan nang wala nang namamatay. Sabay inutusan ni Baxter ang mersenaryo na mayroong pulang buhok na tipunin raw nila ulit ang mga mangangalakal at protektahan silang lahat, at ang ibang mga halimaw naman ay kapag mayroong ihagis muli ang troll ay ilayo nila ito sa mga mangangalakal. Sa ibinigay na utos ni Baxter ay sinigawan siya ng mersenaryo na mayroong pulang buhok na kung nababaliw na raw ba siya, ang ibig raw ba niyang sabihin na gusto niyang mamatay silang lahat, kung hahayaan na lang nila itong mga walang hiya na mga mangangalakal ay makakatakas pa sila dito. Kaya isipin raw ni Baxter kung ano ang magandang paraan na kanilang dapat na gawin. Sabi naman sa kanya ni Baxter na kilala naman raw niya ang kanyang totoong ugali kapag ganito ang sitwasyon. Nagulat naman ang mersenaryo na mayroong pulang buhok dahil alam na niya kung ano ang ibig sabihin sa kanya ni Baxter. Paliwanag pa sa kanya ni Baxter na tama raw ang kanyang hinala na kanyang binabalak na puntiryahin ang troll para kanya itong magambala, habang siya naman ay agad niyang atakihin ang mga paa ng troll.
Ang ganito raw na paraan ay madalas na nilang ginagawa sa huling digmaan na kanilang nakaharap. Makikita naman itong troll na nanlilisik lang ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga tao at mga nilalang sa kanyang buong paligid. Wala nang sinayang na oras itong si Baxter dahil agad na siyang kumilos para kanyang magambala itong troll na kanilang nakaharap. Sinabi pa sa kanya ng mersenaryo na mayroong pulang buhok na mas piliin pa raw niyang mamatay kumpara sa gawin nilang muli ang huli nilang ginawa sa digmaan. Wala naman tugon nitong si Baxter sa mga sinabi sa kanya ng kanyang kasama bagkus nakafocus lang ito kung paano niya atakihin itong dambuhalang troll. At habang tiningnan niyang mabuti itong troll sa kanyang harapan ay nagtataka siya dahil kahit papalapit na siya sa halimaw ay nakatingin pa rin ito sa ibang direksyon. Ano raw ba ang dahilan bakit ito doon nakatingin? Nang tiningnan niya ang mga mata ng troll ay dito nakita niya na mayroon itong nakitang nilalang sa kanilang paligid at halatang nakaramdam ito ng takot. Nang pagtingin ni Baxter sa kanilang unahan ay dito nakita niya ang isang nilalang na tumalo ng sobrang taas. Makikita sa kilos nito na kanya nang hinanda ang kanyang isang kamao habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Kasabay nito ay bigla na lang bumagsak ang dambuhalang troll sa lupa at ito ay nagdulot para magkaroon ng pagsabog. Ang mga grupo na mersenaryo ni Baxter ay napatakip na lang sila sa kanilang mga mata sa biglaan na pangyayari. At nang iminulat na niya ang kanyang mata ay natanong niya na kung ano raw ba ang mga nangyari. Dito ay nakita niya ang troll na bumagsak na sa lupa at ito ay wala ng buhay dulot ng atake ng nilalang na biglaan na lang lumitaw. Samantalang itong mersenaryo na mayroong pulang buhok ay tinanong niya si Baxter na kung ano raw ba ang kanyang ginawa para bumagsak ng ganito ang troll, ngunit makikita lang itong nilalang na pumatay sa troll na nakatayo lang sa harapan ng walang buhay na katawan ng troll, at makikita ito na mayroong mataas na buhok na halos lumipad na sa hangin. Nang malinaw nang nakita nila Baxter ang mukha ng nilalang na pumatay sa troll ay agad nila itong nakilala, at nakaramdam sila ng matinding takot dahil nanlilisik ang mga mata nito habang nakaharap sa kanila. Sabay tumingin ng halimaw sa direksyon kung nasaan nakatayo si Baxter at ang kanyang kasama, hindi lang doon dahil nagkaroon ng katahimikan ang buong lugar nang nagsimula ng naglakad ang nilalang na mayroong malaking pangangatawan na mukhang ogre at kalahating tao. Lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong dalawa na nakaramdam ng takot dahil ang nilalang na biglaan na lumitaw ay papunta sa kanilang kinaroroonan, at hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin, samantalang makikita lang itong ogre na mukhang tao na nanlilisik lang ang kanyang mga mata na kanyang tinitingnan ang dalawang tao na kanyang nakita. Kahit papalapit na ang kalahating ogre sa mga mersenaryo ay makikita pa rin itong sila Baxter na hindi pa rin gumalaw sa kanilang kinatatayuan. At nang nakita ng kalahating ogre ang bangkay ng isang halimaw ay agad niya itong kinuha. Kasabay nito ay seryoso niyang kinuha ang suot nitong armor sa ulo nang hindi man lang nagsasalita. Matapos niyang kunin ang armor sa halimaw ay kanya itong inamoy na tila ba mayroong halong pagnanasa sa armor na kanyang nakuha. Samantalang itong mersenaryo na may pulang buhok ay kanyang tinanong si Baxter na kung ano na raw bang uring nilalang itong kanilang kaharap. Sagot naman sa kanya ni Baxter na ang tao raw kagaya niya na namuhay lang sa lungsod ay malamang sa buong buhay niya ay wala pa siyang nakitang ganitong nilalang. Pero makikita lang itong kalahating ogre na nagtataka kung ano ba ang kinikilos nitong dalawang mersenaryo na nasa kanyang harapan at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin, bagkus nanlilisik lang ang kanyang mga mata na nakatingin sa dalawa. Dito ay ipinaliwanag ni Baxter sa kanyang kasama kung ano itong gubat na kanilang ginagalawan. Dahil sa kagubatan na ito ay kahit papaano ay kilala ito na mayroong pinakamabangis na halimaw sa lahat. Sabi din ng iba na kapag makasalubong nila ang ganitong uri na halimaw ay hindi na sila makakabalik ng buhay doon sa lungsod. Ang nilalang na ito ay kilala sa tawag na isang ogre. At nang tuluyan ang nakalapit sa kanila ang kalahating ogre ay hindi na lang nakapagsalita itong dalawa, na halos nakayuko na lang ang dalawa sa kanilang kaharap. Samantalang itong kalahating ogre ay nakatingin lang sa dalawang mersenaryo na nasa kanyang harapan, wala na lang ibang nagawa itong si Baxter kung hindi hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, kanyang hinahanda ang kanyang sarili kapag bigla na lang umatake sa kanila itong ogre. Nasabi din niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang duguan na isang kamay ng ogre na kahit kalahati lang raw ang bilang nitong ganitong halimaw ay hindi niya maitatanggi na sobrang lakas ng mga ito. Taglay ng mga halimaw na ito ang bilis at ang napakalakas na puwersang wala ng ibang halimaw ang makakapantay, at bukod pa roon mayroon din silang tusong katalinuhan sa paghunting at matinding kasipagan o tibay ng loob. Hindi raw talaga niya inaakala na makakatagpo nila ang ganitong ogre dito sa kagubatan, ang patungkol sa halimaw na ito ay narinig lang din niya sa mga kwento. Itong mga mangangalakal ay labis na nagtataka kung bakit parang mga bato na ang mga mersenaryo,
Sino raw ba ang kanilang kaharap, bakit sila nagkaganito? Iniisip naman nitong si Baxter habang nanggagalaiti na sa sobrang inis na kung ano na raw ba ang dapat niyang gawin ngayon. Kung tatakbo na lang ba siya at kanyang iwanan itong kanyang mga kasama, ngunit kung tatakbo raw siya ngayon ay magiging pagkain pa rin siya nitong ogre. At nang malinaw nang nakita ang mukha nitong ogre ay mahahalata sa mukha nito na ito ay isang batang ogre na kalahating tao, at tila ba gusto lang nitong makipagkaibigan sa mga mersenaryo na kanyang kaharap. Sabay kanyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang mayroong gustong ipahiwatig sa mga mersenaryo. Itong si Baxter nang kanyang nakita ang ginawang kilos ng batang ogre ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata na hindi makapaniwala. Dahil pala nakita niya na gustong makipagkamayan sa kanya ang batang ogre, bilang pagpapakita ng pagkakaibigan. Habang natulala pa rin itong si Baxter ay nagsaad sa kanya ang ogre na siguro masyado silang nahihirapan na makarating dito sa bundok, simula ngayon ay gagabayan niya sila sa kanilang paglalakbay. Sa nangyari ay masyadong nabigla itong si Baxter na hindi makapagsalita, dahil sinabi sa kanya ng batang ogre na huwag raw siyang matakot sa kanya. Idinagdag din sa kanya ng batang ogre na huwag raw siyang mag-alala dahil kahit ganito ang kanyang hitsura ay isa naman siyang mabait at mapagkatiwalaan. Kahit na ipinaliwanag na sa kanila ang lahat ng batang ogre ay hindi pa rin makapagsalita itong si Baxter, samantalang ang kanyang kasama na mayroong pulang buhok ay lumingon sa kinaroroonan ng mga mangangalakal, dahil ang mga mangangalakal ay masyadong natakot nang kanilang nakita ang isang ogre na kinakausap ang mga mersenaryo, at hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin kung tatakbo na lang ba sila para makatakas. Dito ay ipinakilala sa kanila ng batang ogre kung ano ang kanyang pangalan. Sabi pa niya sa kanilang lahat na ang kanya raw pangalan ay si Leon, siya ay kalahating tao at ogre. Makalipas ang ilang mga oras ay dito makikita ang isang tao na mayroong hawak na mapa at kanyang tiningnan na kung saan na sila ngayon. Sa ngayon raw ay nandito pa sila sa southeast of Trubena. Ito ay ang kaharian ng Arnia na katabi ng Hellprane, matatagpuan ang kaharian na ito sa remote forest. Makalipas ang ilang sandali sa Perrin Village, makikita itong isang bantay na tumingin sa kanyang ibaba at nagtataka sa kanyang nakita, dahil nakita niya si Leon na naglalakad papunta sa pasukan ng kanilang village. Dahil dito ay agad siyang tumayo para kanyang suriin kung sino itong dumating, sabay kanyang sinigawan si Leon na kung sino raw ba ito. Habang sa likod naman ni Leon ay makikita ang mga mersenaryo at ang mga mangangalakal na naghihintay sa likod ni Leon. Itong matabang mangangalakal ay ramdam sa kanyang kilos na ito ay labis na napagod sa mahaba nilang paglalakbay, hindi na raw niya mag-alaw ng matuwid ang kanyang likod, at halos mamatay na raw siya sa gitna ng kanilang paglalakbay sa kagubatan, samantalang ang mersenaryo na mayroong pulang buhok ay kanyang minumura ang matabang mangangalakal dahil masyado raw itong maingay. Habang itong si Baxter ay tahimik lang at seryoso lang niyang tinitingnan ang pasukan ng village. Nang nasa gitna na sila ng gate ng village ay ginagabayan naman ni Leon ang mga mangangalakal at mersenaryo kung saan sila dapat na dumaan. Napapatanong naman ang mga kasama ni Leon na kung ano raw ba itong gate sa village. Ito raw ba ay nagsisilbi bilang barrier ng mga halimaw. Ang bantay naman ng gate ng village nang malinaw na niyang nakita si Leon ay agad niya itong nakilala. Ito raw pala ay si Leon. Tinanong din niya si Leon na kung gaano na raw ba katagal noong bumisita siya dito sa village, at sino naman ang kanyang mga kasama na mga tao. Ayon naman sa kanya ni Leon na matagal-tagal na din daw noong huli siyang pumunta at itong kanyang mga kasama ay isang pangkat ng mga mangangalakal ang pumarito upang makipagkalakalan sa baryo, kanya silang nakasalubong noong oras na siya ay nangongolekta ng kahoy. Sinabi din nila sa kanya na napagkasunduan na raw ito ng pinuno dito sa village. Habang ipinaliwanag ni Leon sa bantay ng gate kung ano ang layunin ng mga mangangalakal ay itong si Baxter ay tahimik lang na kanyang iniimbestigahan ang galaw nitong si Leon. Sabi pa ng bantay kay Leon na naniniwala raw siya sa kanyang mga sinabi, subalit wala siyang natanggap na balita na mayroong darating na bisita sa ganitong oras, hindi din niya alam na baka ang mga bandido ay nagpapanggap lang ng mga mangangalakal upang makapasok dito sa village. Nang narinig ng matabang mangangalakal ang sinabi ng bantay ng gate ay kanya itong sinigawan na paano raw ba niya naisip na paghinalaan sila na bandido, sa kanila raw paglalakbay papunta dito ay marami nang nawala sa kanila sa gitna ng gubat, sila raw ay likas na naligaw sa ruta na ibinigay sa kanila ng pinuno ng kanilang nayon, idinagdag pa ng matabang mangangalakal habang inis na kitang-kita naman raw na ito palang ang kanilang unang beses na makapunta sa ganitong village. Tugon naman sa kanya ng bantay ng gate na kahit ano pa raw ang mangyari basta't hindi nila kayang patunayan na sila ay mangangalakal ay bumalik na lang sila dahil mas mahalaga dito ang seguridad ng kanilang nayon.
Dahil dito ay mas lalong nagalit ang matabang mangangalakal sa bantay ng gate, masyado na raw siyang frustrated. Bakit hindi na lang niya tawagin ang pinuno dito sa village? Para makumpirma ang kanilang pagkakilanlan, si Leon na nakikinig sa ingay ng matabang mangangalakal ay napapikit na lang siya sa kanyang mga mata at napakamot sa kanyang ulo. Sabay sinabi niya sa bantay ng gate na kung mahalaga sa kanila ang seguridad ng village ay maaaring kinakailangan nila ang mga tao na kanyang kasama. Sa pagpunta nila dito sa village ay narinig nila ang nagmamadaling boses ng gubat, dahil naging iba ang hugis ng gubat, mukhang mayroong nangialam dito, ang kinakailangan nila ngayon ay ang tulong ng mga tao na ito. Sa paliwanag ni Leon sa bantay ng gate ay nagtataka siya na kanyang tinanong si Leon na kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin na narinig niya ang boses ng gubat. Ayon naman ni Leon habang nakangiti na kapag manggugulo raw sila dito sa village ay siya na ang bahala sa kanila kaya wala ng problema. Nang narinig ng mga mangangalakal at ng mga mersenaryo ang sinabi ni Leon sa bantay ng gate ay tumingin sila sa kinatatayuan ni Leon na mayroong halong pagtataka. Makalipas ang ilang mga sandali ay tuluyan na nga silang pinapasok sa loob ng village. Sa loob nito ay makikita ang isang gusali na mayroong ilaw kung saan sila dumiretso, at sa loob ng gusali ay dito ang iba sa kanila ay umiinom ng alak bilang pampalipas ng oras. Ang iniinom pala ay ang mersenaryo na may pulang buhok na halatang mayroon itong malalim na iniisip, habang sa kanyang likod ay abala si Leon na kinakausap ang matabang mangangalakal at ang pinuno ng village. Dito ay napahawak si Leon sa kanyang ulo dahil ang pinuno ng village ay masyadong natawa. Dahil nalaman ng pinuno ng village na kapag manggugulo dito sa village ang kanilang bisita ay bubugbugin sila ni Leon, hindi raw talaga siya makapaniwala na si Leon ang nagsabi ng salitang yun. Pinatigil naman ng matabang mangangalakal ang pinuno ng village sa kanyang pagtawa, dahil alam raw niya na sa simula pa lang ay nahihiya na sa kanila ang pinuno ng village. Pero kung tutuusin tiyak na sana ang kanilang kamatayan sa gitna ng kanilang paglalakbay, ngunit sa bandang huli ay nakarating pa rin sila dito kaya ayos na ang lahat, samantalang si Baxter na nakikinig sa ingay ng matabang mangangalakal ay hindi na lang siya nakapagsalita. At nagsaad din sa kanila ang pinuno ng village na kung napansin raw ba nila ang mga harang papunta dito sa village na pinapalibutan ang buong nayon. Sagot naman sa kanya ni Baxter na siyempre napansin niya ang mga harang, sa ganitong liblib na lugar ay madalas talagang lumilitaw ang mga halimaw na orc at iba pa. Ngunit ang kanya lang ipinagtataka bakit halos buong nayon ay mayroong harang, kung para lang iyon sa ganoon na layunin ay masyado naman sobra. Sinabi din ni Baxter sa pinuno ng nayon na sana maliraw ang kanyang hinala na kaya lang nila pinapalibutan ng matataas na harang ang buong nayon dahil naghahanda sila sa paparating na digmaan. Sa katanungan ni Baxter ay napapikit na lang sa kanyang mga mata ang pinuno ng nayon na kanyang iniisip na paano siya magsisimula na ipaliwanag kung ano talaga ang dahilan bakit nila nilagyan ng mataas na harang ang buong village. Nang narinig ng mersenaryo na may pulang buhok ang kanilang pinag-usapan ay natuon ang kanyang pansin dito, samantalang itong si Leon ay nagtataka kung ano raw ba ang ibig na sabihin na naghahanda para sa digmaan, habang ang matabang mangangalakal ay nakaramdam ng pagkabahala dahil masyado raw madaldal itong mersenaryo. Pero makikita lang itong si Baxter na seryoso niyang tiningnan ang pinuno ng village na kanyang hinihintay ang kasagutan ng kanyang katanungan. Itong pinuno ng nayon na nakatingin sa mga mata ni Baxter ay nagdadalawang isip kung kanya bang ipapaliwanag sa kanila kung ano talaga ang dahilan ng lahat ng mga ito. Sabay ipinikit ng pinuno ng nayon ang kanyang mga mata na kanyang ipinaliwanag sa kanila kung ano talaga ang dahilan. Sabi pa niya sa kanila na ang digmaan ay tiyak na walang duda na lubhang kakilakilabot, ang hitsura raw nilang lahat ngayon ay malamang sila ang mga bayaran na mersenaryo sa digmaan, at sa tingin din niya na sila ay kasama ni Kincaid na isang mersenaryo na nagpapabayad para sumali sa mga digmaan. Kwento pa sa kanila ng matanda na ang digmaan raw nila noong panahon niya ay isang pagtatanggol laban sa mga orc na namamahala sa mga tao na parang hayop sa bukid. Ang digmaan na yun ay isang marangal na revolusyon na nakamit sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga tao. Ngunit sa panahon ngayon ay ang digmaan ay hindi ba't puro pagsira sa isa't isa, sasapitin ng madugong digmaan para sa interes ng isa't isa. Habang itong si Leon na nakikinig sa kwento ng pinuno ng village ay kanyang napagtanto na ganoon raw pala ang digmaan, talagang lubhang kakilakilabot ang digmaan. Idinagdag din sa kanila ng pinuno ng village na siya raw ay umaasa na hindi darating sa panahon ngayon ang trahedya na sinapit nila noon. Humingi din siya ng paumanhin sa ipinakitang asal sa kanila kanina ng bantay ng gate dahil nabuo lang raw ang ganoon niyang desisyon dahil iyon ang hangarin ng lahat. Ngunit bigla na lang ibinagsak ng mersenaryo na may pulang buhok ang baso ng kanyang alak na kanyang pinapatahimik sa pagsasalita ang pinuno ng village.
Nang dahil sa ipinakitang ugali ng mersenaryo na may pulang buhok ay nagulat ang matabang mga ngalakal maging si Leon, samantalang si Baxter at ang matanda ay hindi na nabigla. Dito ay galit na nagsalita sa kanilang lahat ang mersenaryo na may pulang buhok na ang paliwanag raw sa kanila ngayon ng pinuno ng village ay hindi katanggap-tanggap na paliwanag, ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na taos-pusong hangarin, pero sa bandang huli ay marami pa rin ang mga digmaan na lubhang kakila-kilabot. Idinagdag din niya sa lahat na ang sinabi raw sa kanila ngayon ng pinuno ng village na isang hangarin ay maaring ganoon talaga ang hitsura, ngunit tingnan nila ng mabuti itong mukhang halimaw na nandito, akala raw ba nila na mauunawaan ito ng karamihan ng dahil marunong lang siyang magsalita ng wika ng mga tao. Idinagdag din niya na siya lang raw ang kanyang nakita na ginamit lang ang kanyang isang kamay para pabagsakin ang isang napakalakas na troll. Tinanong din niya sa kanila na kung karaniwan lang raw ba sa kanilang nayon ang ganoon na mga bagay, kung oo, hindi ba't karaniwan lang sa kanila ang panganib? Galit na galit din niyang sinabi na ang digmaan raw ay sensitibo na issue para sa mga tao. Kailangan na kanilang patunayan na hindi isang sandata ang batang halimaw at bigyan din nila siya ng patunay na ang ganitong kilabot na half-blood ay isang pangyayari lang na hindi sinadya. Sa ipinalabas na sa loobin ng mersenaryo na may pulang buhok na si Tilok ay hindi na lang nakapagsalita ang kanyang ibang mga kasama na mersenaryo, habang ang matabang mga ngalakal ay kanyang nasabi na tinawag raw niya ang half-blood na kakilakilabot, medyo mabigat raw ang kanyang binitawan na salita. Maging itong si Baxter ay seryoso niyang sinabihan si Tilok na hindi raw makatarungan ang kanyang mga sinabi, habang itong si Leon na pinapatamaan ni Tilok ay nalungkot dahil kahit gaano man siya kabait sa lahat ng tao ay mayroon pa rin iba na masama ang tingin sa kanya. At magsalita pa sana si Leon para ipaliwanag kay Tilok kung ano ang totoo ay hindi naman niya alam kung paano siya magsimula na magpaliwanag, kaya wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi kanyang ipinikit ang kanyang mga mata. At nagulat si Baxter dahil imbis na magalit si Leon sa binitawan na mga salita ni Tilok ay nagsaad lang ito kay Tilok na hindi raw niya nauunawaan kung bakit niya siya na-offend, pero nakita raw niya sa mga mata ni Tilok na talagang mahirap niya siyang matanggap. Sabay naglakad si Leon papalapit kay Tilok na kanyang sinaad na kung hindi raw niya kayang ipakita sa kanya na hindi siya mapanganib, at ang kanyang ikinababahala kung hindi niya ito mapatunayan ay baka kapag umalis na sila dito sa village ay kanilang ipagkakalat ang balita na delikado ang nayon na ito. Pero mayroon raw siyang isang paraan para patunayan sa kanya na hindi siya masama, paano na lang kaya na sumama siya sa kanya para kanyang makita ang kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali ay dito ipinakita ang liwanag ng buwan. Makikita din dito ang isang maliit na bahay sa itaas ng bundok at sa harapan nito ay may isang burol, at sa loob ng bahay ay nakasindi ang isang kandila at ang isang babae ay tahimik niyang inaayos ang lamesa para sa pag-uwi ng kanyang nag-iisang anak. Habang abala siya sa paghanda ng makakain ng kanyang anak ay nagtataka siya dahil mayroon siyang mga naririnig na papunta sa kanyang tahanan, ang naririnig pala ng ina ni Leon ay itong si Leon at ang kanyang mga kasama na mersenaryo. Sinabi pa ni Leon sa kanya na kanya raw naamoy sa kanilang bahay ang mabango na amoy ng tinapay, at isa pa ang dinadaanan raw nila ngayon ay walang halimaw ang naaakit dito. Agad na nga na tumayo ang ina ni Leon sa kanyang kinauupuan para kanyang matingnan kung sino ang papunta sa kanyang tahanan, at nang binuksan na ni Leon ang pintuan ng kanilang bahay ay nagbigay naman siya ng paggalang sa kanyang ina dahil nakauwi na raw siya, samantalang itong si Tilok ay seryoso niyang tinitingnan ang loob ng tahanan nila Leon. At nang tiningnan niya ng mabuti ang loob ay dito nagulat siya sa kanyang nakita na napapatanong sa kanyang sarili na kung totoo raw ba itong kanyang nakita, dahil nakita niya ang magandang babae na ina ni Leon na malayong malayo sa hitsura ng kanyang anak, sinaad pa ng ina ni Leon sa kanyang anak na maligayang pagbabalik raw ng kanyang minamahal na anak sa kanilang tahanan. 15 taon na ang nakaraan sa kalagitnaan ng liwanag ng buwan, dito sa Perrin Village, makikita ang pinuno ng village na umakyat sa itaas ng harang ng kanilang nayon, at nang siya ay nakaakyat na sa itaas ay nakita niya ang mga nakabantay na seryoso nilang tiningnan ang nilalang na nasa kanilang ibaba. Maririnig din ang mga boses ng mga bantay na kung totoo raw ba itong kanilang nakikita, samantalang nagsaad sa kanila ang pinuno ng village na nandito na raw siya, ano raw ba ang totoong sitwasyon dito. Agad lang naman na hinanda ng isang bantay ang kanyang crossbow na kanyang tinanong sa kanilang pinuno na kung ano raw ba ang kanilang gagawin para dito. Itinuro din ng lalaki na may dilaw na buhok sa kanilang pinuno ang kanyang nakikita, mas mabuti pa raw na tingnan ng kanilang pinuno ang nasa kanilang ibaba. Nang sumilip na ang matandang pinuno ng nayon sa ibaba ay laking gulat niya sa kanyang nakita na halos hindi na nakapagsalita,
dahil nakita niya sa ibaba ang isang halimaw na tahimik lang na nakatayo at sa tabi nito ay mayroong isang babae na nakahandusay sa lupa. Iniisip din ng matanda kung anong uri na nilalang itong nakatayo sa gate ng kanilang village, at nang malinaw niyang nakita ang mukha ng nilalang ay agad niya itong nakilala, dahil ang halimaw raw na ito ay walang iba kung hindi isang ogre. Ang mga bantay ng kanilang narinig na isa palang ogre ang halimaw na nasa gitna ng kanilang gate ay nakaramdam sila ng takot. Sabay inutusan ng pinuno ng village ang lahat niyang mga kasama na ibaba nila ang kanilang mga sandata at agad na umatras. Hindi raw nila dapat nagalitin itong ganitong nilalang. Seryoso din na sinabi ng matanda sa kanyang mga kasama na ang mga ngipin raw ng nilalang ng kanya itong nakita ay nakaramdam siya ng pagkabahala, dahil nakita na niya ito sa manual ng mga halimaw. Idinagdag pa niya na pinakita doon sa manual na kanyang nabasa ang forest wolf na mayroong isang nilalang na bahagi ng alamat sa lugar na tinatawag na Truvenia. Nalaman din niya na ang Central Continent ay walang awa na pinagpapatay nitong halimaw, siya ay kilala sa tawag na si Lobo. Nag-alala din na sinaad ng pinuno ng nayon na sa dinami-dami raw ng mga lugar bakit sa kanilang nayon pa nagpakita ang ganitong nilalang, sa buong buhay niya ay ito ang pinaka-nakakatakot na nilalang na kanyang nakaharap, at sa ganitong sitwasyon ay ang tangi lang na sandata na pwede nilang pangtapat sa halimaw ay ang siege weapon. Sa mga sinabi ng pinuno ng nayon ay nagdadalawang isip na kumilos itong bantay na mayroong dilaw na buhok. Nagsalita din ng isang bantay na kanina pa raw nila binabantayan ang halimaw, at sa nakita nila ay parang mayroong mali sa galaw ng halimaw. Paliwanag pa ng bantay na 4 na raw na oras ay hindi pa rin gumalaw kahit 1 pulgada ang halimaw. Dahil sa mga nalaman ng pinuno ng nayon ay hindi siya makapaniwala na kanyang tinanong ang bantay na kung totoo raw ba ang kanilang isiniwalat. Pero tinanong lang siya ng bantay na may dilaw na buhok na kung ano raw ba ang nakasulat sa manual na kanyang nabasa, mayroon bang hinahanap ang halimaw ng iba bukod sa paghunting. Hindi naman nakapagsalita ang matandang pinuno ng village, bagkus kanya lang tinitingnan ng ogre na nakatayo sa kanilang ibaba. Nakita nila sa mukha nitong ogre na para bang mayroon nitong gustong sabihin sa kanila na para bang nakikiusap. Gulat na gulat naman itong matandang pinuno dahil kanyang napagtanto na marahil mayroong kahilingan sa kanila ang ogre. Habang nakatingin sa kanila ang ogre, ay agad itong tumingin sa kanyang ibaba, dahil kanyang tinitingnan ang ina ni Leon na nakahandusay sa lupa na tila ba wala ng lakas. Mayroon pa sanang gustong sabihin ng ogre sa ina ni Leon bago siya umalis, ngunit mas pinili na lang niya na tumahimik at lumingon sa kanyang likod. Ang pinuno ng nayon maging ang kanyang mga kasama ay nagulat sa ipinakitang kilos ng ogre, dahil nakita nila ang halimaw na agad na tumalon para makaalis na sa lugar at kanyang iniwanan ng ina ni Leon na nakahandusay sa lupa. Makikita sa gitna ng liwanag ng buwan na tumalon ng sobrang taas ang ogre papaalis sa nayon, ang pinuno ng nayon maging ang kanilang kasama ay masyadong nagtataka bakit bigla na lang umalis ang ogre. Nang pagtingin nila sa kanilang ibaba ay laking gulat nila sa kanilang nasaksihan, dahil nakita nila ang ina ni Leon na nakahandusay sa lupa na tila ba wala na itong malay. Makikita sa mga kamay nito na masyadong nanginginig na para bang mayroon itong dinadamdam. Kaya napasigaw na lang ang pinuno ng nayon maging ang iba pa na mayroon raw tao sa kanilang ibaba, sa tingin nila ay buhay pa ito. Balik naman tayo sa kasalukuyan kung saan pumasok na sa loob ng bahay nila Leon itong si Tilok at Baxter, at mahahalata sa mukha nitong si Tilok na hindi maalis ang kanyang tingin sa ina ni Leon. Sa hindi pala nakakaalam ang bahay nila Leon ay isang kubo na malapit lang sa parent village. Nang nakita ni Leon ang hinanda na pagkain ng kanyang ina sa lamesa ay masyado siyang natuwa dahil pinaghanda raw siya ng kanyang ina ng paborito niyang cheese at fried leg ham, pero pinayuhan lang siya ng kanyang ina na kumain lang raw siya ng dahan-dahan at huwag niyang kalimutan na gumamit ng kutsara. Itong dalawa na nakikinig sa sermon ng ina ni Leon sa kanyang anak ay hindi na lang sila makapagsalita, humingi din ng paumanhin ng ina ni Leon sa dalawa, pagpasensyahan na raw nila ang kanilang pagbisita sa kanilang maliit na bahay. Kung alam lang raw sana na mayroong bisita ngayon ay sana nakapaghanda siya ng kanilang makakain. Idinagdag din ng ina ni Leon na bukod pa raw doon ang pagpunta nila dito sa liblib nilang lugar ay lubhang napakahirap, kanya raw papagalitan ang kanyang anak sa susunod, at sana maunawaan nila siya. Tinanong din ng ina ni Leon sa dalawang mersenaryo na kung maaari raw ba niyang malaman kung bakit sila pumunta dito. Sa katanungan ng ina ni Leon ay nagdadalawang isip itong dalawa na magsalita kung ano talaga ang kanilang totoong layunin bakit sila naparito. Sabay tinawag ni Tilok ang pansin ni Baxter na masyadong nagulat sa katauhan ng ina ni Leon,
Samantalang nagsalita naman si Baxter sa ina ni Leon na hindi raw talaga niya maintindihan dahil ang katulad raw niya na babae ay makikita lang sa mga maharlika. Dahil sa sinabi ni Baxter ay naging seryoso ang mukha ng ina ni Leon na kanyang tinitingnan ng dalawang mersenaryo, habang itong si Tilok ay masyadong nainis na kanyang sinabi na ang nayon raw na ito ay nakakasuka. Wala naman tugon ang ina ni Leon sa binanggit na salita sa kanya ni Tilok, bagkus kanya lang ipinikit ang kanyang mga mata na pinipilit ang kanyang sarili na huminahon. Sabi pa sa kanila ng ina ni Leon na sa tingin niya ay alam na niya kung ano ang kanilang layunin, bakit sila pumunta dito kahit hindi pa nila sabihin sa kanya. Alam din niya na mabuti na ang kalagayan nilang mag-ina dito sa ganitong pangkaraniwan na lugar. Pero ang higit sa lahat, kahit ano pa ang kanilang ipapaliwanag na mag-ina ay maaari pa rin nila itong gawin na issue batay sa kanilang mga nakita dito. At humihingi din siya ng paumanhin para sa biglaan na ginawa ng kanyang anak doon sa labas, at nangangako siya na hindi na yun mauulit. Ano pa raw ba ang dapat niyang gawin upang lubos na masiyahan ang kanilang bisita? Dahil sa sinabi ng ina ni Leon ay seryoso na tumingin sa kanya ang dalawang mersenaryo, sinabi pa ni Baxter sa ina ni Leon na sa tono raw ng kanyang pananalita ay para na itong pagbabanta. Sagot naman sa kanya ng ina ni Leon na kanya raw narinig na silang dalawa ay kabilang sa Merchant Guild, kung ganoon raw ay magiging madali na lang ang kanilang pag-uusap. Dahil dito ay napapaisip si Baxter sa pakiusap ng ina ni Leon sa kanila. Ngunit itong si Tilok ay hindi siya pumayag na kanyang sinabihan si Baxter na huwag raw siyang pumayag, dapat pa raw ba na kanilang pag-usapan ang ganitong bagay. Sinigawan din ni Tilok si Baxter dahil malinaw naman na ang babae na nandito ngayon ay isang babae na maharlika, malinaw na iniiwasan lang niya na magbigay sa kanila ng tamang sagot. Pinahinahon naman ni Baxter si Tilok dahil kahit ano pa raw ang mangyari, bilang isang kabilang sa Kincaid ay kinakailangan pa rin niyang malaman kung ano talaga ang totoo. Idinagdag din ni Baxter kay Tilok na huwag raw niyang kalimutan na ang anak ng babae na ito ay ang nagligtas sa kanilang mga buhay, at sa katunayan dapat silang dalawa na magpasalamat, kaya wala nang karagdagan na pagbanggit sa bagay na ito. Pero sinigawan lang siya ni Tilok na pinapatahimik siya sa kanyang pagsasalita dahil hindi raw niya ito matatanggap. Dahil dito ay nagtataka itong si Leon kung ano ba talaga ang layunin sa kanila nitong si Tilok. Dahil narinig niya na sinabi ni Tilok kay Baxter na malinaw na raw ang dahilan bakit ang babae na katulad nito ay nagtatago sa ganito kalayong lugar. At ano din daw ang dahilan ni Baxter para pagpasyahan niya na akuin ang ganitong usapin sa kalahating lahi ng halimaw at tao. Hindi na nga makapagpigil ang ina ni Leon sa bunganga nitong si Tilok dahil seryoso niya itong sinabihan na sobra naman raw ang kanyang binitawan na salita. Sagot naman sa kanya ni Tilok na ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na sobra na ang kanyang pananalita. Dapat isaalang-alang raw muna niya ang sarili niyang sitwasyon. Nanggagalaiti din na sinaad ni Tilok sa ina ni Leon na masyado lang raw siyang kawawa dahil nagdurusa lang siya sa ganito kaliblib na lugar, at nawala na din siya ng lakas para harapin ang gulo sa labas. Maging sa panahon ngayon ay kahit saan-saan na lang ang larangan ng digmaan doon sa labas. Hindi na mabilang ang kanyang mga kasamahan na namamatay sa digmaan na para lang isang hayop. Ang walang hanggang ambisyon para sa tagumpay ng mga bansang lumahok ay kalaunan umabot pa sila sa lahi ng mga demonyo, kailanman ay hindi niya malilimutan ang mga kakilakilabot na ginawa nila para lamang maaga ang isang maliit na pirasong lupa. Hindi raw talaga niya matanggap na makakita siya ng isang kalahating lahi na naging aso sa digmaan kahit sa ganitong lugar, at mas gustuhin pa niya na makakita ng isang shield bearer kumpara sa isang kalahating lahi na naging aso sa digmaan. Hindi na nga makapagpigil si Baxter sa mga binanggit na mga salita ni Tilok at galit na galit niya itong sinigawan na kanyang pinapatahimik, pero hindi pa rin tumigil sa pagsasalita si Tilok, bagkus tinanong lang niya ang ina ni Leon na sabihin raw niya sa kanya ng malinaw, ito raw ba ang tinatago ng nayon, kaya sila nagtayo ng malaking harang. At napahawak na lang ang ina ni Leon sa kanyang ulo dahil sinabihan siya ni Tilok na ang pagkamuhi raw ba ng mga tao ay maaaring taglayin ng isang babae na kagaya niya para kusang tanggapin ang binhi ng isang halimaw. Tanong naman sa kanya ng ina ni Leon na ang mga bagay raw ba na kanyang ikinababahala ay ang ganoon na mga kaganapan, bagaman mahirap sa kanya na sabihin ito ng siya mismo. Pero hindi pa natapos magsalita ang ina ni Leon ay nanlilisik ang mga mata ni Tilok na kanyang sinaad sa ina ni Leon na sabihin raw niya sa kanya ngayon kung ano talaga ang totoong dahilan, kung hindi niya aminin sa kanila kung ano ang dahilan ay siguro ito talaga ang kanyang kagustuhan na makipagrelasyon sa isang halimaw. Si Leon na nakikinig sa mga hindi kanais-nais na mga binitawan na salita ni Tilok ay masyado siyang nagalit na nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang tiningnan si Tilok.
Nang napansin ng ina ni Leon ang kanyang anak na wala na sa kanyang tamang katinoan ay agad niya itong sinigawan na itigil raw niya ang kanyang binabalak, ngunit huli na ang lahat dahil ng pagtingin ni Tilok ay nakita niya na sobrang lapit na sa kanya ang inilunsad na biglaan na atake sa kanya ni Leon. Kasabay nito ay makikita na nagkaroon ng malakas na pagsabog ang maliit na bahay nila Leon at kitang-kita na nawasak ang pintuan ng kanilang tahanan. Matapos tumilapon si Tilok papalabas sa tahanan nila Leon ay hindi naman maalis ang tingin ni Leon sa kanyang isang kamay na hindi makapaniwala kung bakit niya yun ginawa sa kanilang bisita. Maging ang kanyang ina ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang anak na hindi na alam kung ano pa ang kanyang dapat na sabihin. Makikita itong si Leon na masyadong natulala na napapatanong sa kanyang sarili na bakit bigla na lang kumilos ang kanyang katawan nang hindi niya namalayan. At nang nahimasmasan na si Leon sa kanyang ginawa ay agad siyang tumingin sa nawasak nilang pintuan at kanyang hinahanap kung nasaan na ngayon si Tilok matapos niya itong inatake. Makikita itong si Tilok na napabulwak ng maraming dugo sa kanyang bibig at nagtamo ng malaking pinsala sa kanyang buong katawan. Samantalang itong si Baxter ay agad siyang lumapit kung saan nakabulagte si Tilok at kanyang hinanda ang kanyang espada, dahil baka muli na namang umatake sa kanila si Leon. At masyado siyang nabahala sa kanilang kasalukuyan na sitwasyon, wala na raw siyang ibang magagawa kung hindi labanan ang kalahating orc. Nang pagtingin ni Leon sa kanyang ina ay masyado siyang nagulat dahil bigla na lang tinawag ng kanyang ina ang kanyang pansin na pinipilit ang kanyang sarili na gumapang papalapit sa kanyang anak na kanya itong pinapahinahon. Nanginginig naman ang buong katawan ni Leon na kanyang tinawag ang kanyang ina na kanyang tinanong na kung ano raw ba itong mga nangyari. Ngunit nagulat si Leon dahil bigla na lang mayroong tumawag sa kanyang pangalan, ito pala ay si Baxter na seryoso na naglakad papalapit kay Leon para kanyang gantihan sa kanyang ginawa kay Tilok. Habang mahigpit na hinawakan ni Baxter ang kanyang espada ay pinipilit naman ng ina ni Leon na gumapang papunta sa kanilang gitna para hindi na lumaki ang alitan. Pero biglang nagbago ang hugis ng mga mata ni Leon ng kanyang naisip na binabalak ni Baxter na patayin ang kanyang ina. Kahit na sinubukan ni Leon na huminahon at pigilan si Baxter sa kanyang binabalak ay hindi naman niya mapigilan ang kanyang katawan na kumilos, sinabi pa ni Leon kay Baxter na huwag raw niyang idamay ang kanyang ina sa kanyang nagawa. Sagot naman sa kanya ni Baxter na mali raw ang kanyang inaakala, tingnan raw niya ng mabuti ang kanyang espada, dahil sa kanya ito nakatutok at hindi sa kanyang ina. Ngunit hindi pa natapos magsalita si Baxter ay agad naglunsad ng malakas na suntok si Leon na mabilis naman itong naiwasan ni Baxter na kanyang binigyan ng hiwa ang katawan ni Leon ng sobrang bilis. Sinabi pa niya kay Leon na itong kanyang espada raw ay para lang sa kanya na hindi mukhang tao. Itong ina ni Leon ang kanyang nakita na nagsimula ng naglaban ang dalawa ay masyado siyang nabahala sa posibleng mangyari sa kanyang anak na kanyang sinisigaw ang pangalan ni Leon. Pero pinahinahon lang siya ni Baxter dahil pipilitin raw niya ang kanyang sarili na hindi magkaroon ng kanyang anak ng nakamamatay na sugat, kaya lang niya ito ginawa para tumigil na si Leon sa kanyang pagwawala. Ngunit nagulat si Baxter nang kanyang nakita ang imahe ni Leon, dahil nakita niya na tuluyan nang nawala sa kanyang sariling katinoan si Leon na wala nang ibang iniisip kung hindi patayin ang lahat na banta sa buhay ng kanyang ina. Kaya itong si Baxter ay hindi makapaniwala sa biglaan na pagbabago sa aura na pinapalabas nitong si Leon na nakaramdam ng panganib sa kanyang buhay, nasabi din niya na hindi raw talaga niya inaasahan na ang kanyang ginawang atake sa katawan ni Leon kanina ay hindi man lang nagkaroon ng kakaunting pinsala. Pero hindi na raw ito nakakabigla dahil inaasahan naman ng ganito sa mga ogre na mayroong matigas na pangangatawan na mahirap bigyan ng sugat. Kung hindi raw niya ibubuhos ang kanyang buong lakas sa pag-atake ay tiyak ang kanyang buhay ang malalagay sa panganib. At mas lalong nakaramdam ng takot si Baxter dahil umatake sa kanya si Leon nang hindi na nag-iisip at ang higit pa dito ay sobra nitong bilis na mahirap nang maiwasan. Kaya wala na lang nagawa si Baxter kung hindi pinapahinahon si Leon sa kanyang binabalak, kung ipagpapatuloy raw niya ang kanyang ginagawa ay tiyak madadami ang kanyang ina na nasa kanyang likod. Hindi naman nakinig si Leon sa pakiusap sa kanya ni Baxter, bagkus mabilis niyang hinawakan ang kwelyo nito, at agad na sinuntok ng sobrang lakas, dahilan para tumilapon si Baxter papunta sa malayo. Dahil sa lakas ng pagkatilapon ni Baxter ay napunta siya sa labas ng bahay, at habang pinipilit ni Baxter na muling ayusin ang kanyang balanse ay nagulat siya sa kanyang nakita, dahil nakita niya sa kanyang itaas si Leon na tumalo ng sobrang taas papunta sa kanyang kinaroroonan para maglunsad ng malakas na pag-atake. Nang nakalapag na si Leon sa lupa ay mabilis naman na nawala si Baxter sa kanyang kinaroroonan, at kitang-kita ang lugar kung saan lumapag si Leon na ito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog,
Habang dahan-dahan na nawala ang usok sa buong paligid, ay makikita ang mga mata ni Leon na ito ay nanlilisik na tuluyan ang nawala sa kanyang sariling katinoan, at sa kanyang likod ay biglang lumitaw si Baxter na kanyang hinanda ang kanyang espada para siya na naman ang maglunsad ng pag-atake. Sinabi pa ni Baxter kay Leon na kahit wala na raw siya sa kanyang sariling katinoan ay mas pinili niya sa maluwang na lugar dito sa labas para makagalaw siya ng mas maayos dahil sa kanyang malaking katawan at upang hindi na rin madamay ang kanyang ina. Hindi naman nakinig si Leon sa mga sinabi ni Baxter, bagkus mabilis lang itong kumilos para muli na namang umatake, habang itong si Baxter ay kanya nang hinanda ang kanyang espada para tapatan ang atake ni Leon. Kasabay nito ay ginamit ni Baxter ang kanyang bilis at mga pamamaraan para bigyan ng maraming hiwa ang buong katawan ni Leon. Sinabi pa ni Baxter kay Leon na iniisip raw ba niya na maaaring malalagay sa panganib ang kanyang ina dahil sa kanyang mga galaw. Kahit papalapit na ang atake ni Baxter ay seryoso lang itong tiningnan ni Leon na desperado na kanyang mapatay si Baxter. Makikita itong si Baxter na ginamit na niya ang buo niyang lakas para pabagsakin ang kanyang kaharap upang bumalik na ito sa kanyang tamang katinoan. Pero laking gulat ni Baxter matapos siyang maglunsad ng pag-atake dahil hindi man lang nagkaroon ng kakaunting pinsala si Leon, bagkus mabilis lang itong lumitaw sa kanyang likod. Pero ang labis niyang ipinagtataka dahil nakita niya ang galaw ngayon ni Leon na ito ang kanyang galaw na ginamit para hindi siya matamaan ng mga suntok ni Leon. Paano raw ba nagaya nitong batang ogre ang kanyang galaw kahit isang beses pa lang niya itong nakita? At ang higit pa doon ay kakaunting oras lang ang kanyang kinakailangan para ganap niya itong maunawaan. Habang patuloy na naglalaban ang dalawa sa labas ng maliit na bahay, ay itong si Tilok ay wala na lang ibang nagawa kung hindi tingnan ang lugar kung saan sila naglalaban dahil hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. At napamura na lang siya sa kanyang sarili na masyadong nag-alala kay Baxter, kung hindi raw dahil sa kanya ay hindi mangyayari sa kanila ang ganitong sitwasyon. Pero nagulat siya dahil mayroon siyang narinig na papalapit sa kanya. Ang lumapit pala sa kanya ay itong ina ni Leon na tahimik na tiningnan ang nagaganap na laban ng kanyang anak at ni Baxter. Sabay seryoso na tumingin ang ina ni Leon kung saan nakahandusay si Tilok na mayroong masamang tingin, at nang hindi na makaiwas si Baxter sa malakas na suntok ni Leon ay sa kabutihan na palad bigla na lang nanambalik ang tamang kaisipan ni Leon at kanyang napigilan ang kanyang pag-atake kay Baxter. Kasabay nito ay hindi maalis ang tingin ni Leon sa kanyang dalawang kamay na hindi niya alam kung bakit niya nagawa itong lahat. Samantalang itong si Baxter ay seryoso lang niyang tiningnan si Leon na nagtataka pa rin sa kanyang mga nagawa. Sabay sinaad niya kay Leon na sapat na raw ang kanyang mga nakita, hindi raw talaga niya inaakala na sa isang sulyap lang niya ay nakopya niya agad ang kanyang galaw, at nakagawa din siya ng perpektong pangkontra para sa ganoon na galaw. At nagtataka din si Leon nang binanggit sa kanya ni Baxter na ibang klase raw talaga siya dahil kahit sa kalagitnaan ng kanyang pagwawala ay nakuha pa rin niyang pag-aralan ang lahat niyang mga inilunsad na pag-atake. Ipinakita din ni Baxter kay Leon ang isang kwintas na nasa kanyang kamay, dahil kung hindi raw sa bagay na ito ay tiyak na namatay na siya sa kanyang pangkontra na atake laban sa kanya. Para makontrol raw ni Leon ang kanyang pagwawala ay dapat kunin niya itong bagay na kanyang hawak-hawak. Kanina noong nandoon pa sila sa loob ng bahay ay ibinigay ito ng kanyang ina para mapigilan ang kanyang pagwawala at hindi siya magdulot ng malaking pinsala sa buong paligid. Sa mga ipinaliwanag ni Baxter ay dito napagtanto ni Leon na kung wala raw pala itong bagay na ibinigay ng kanyang ina kay Baxter ay tiyak hindi niya makontrol ang kanyang sarili. At habang naglakad papalapit ang ina ni Leon sa kanilang kinaroroonan ay narinig niya ang mga sinabi ni Baxter sa kanyang anak na bilang isang kabilang raw sa kinkade ay wala siyang ibang magawa kung hindi ipagpilitan ang kanyang sarili na kausapin ng isang mapanganib na katulad niya na isang half-blood, dahil ang karamihan sa katulad niya ay ginagamit bilang sandata sa digmaan. Idinagdag din ni Baxter kay Leon na noong nakita raw niya siya sa unang pagkakataon ay sobra siyang naging sensitibo, kaya sana matanggap niya ang kanyang taos-puso na paghingi ng paumanhin. Sinabi din ni Baxter na si Leon raw ay mayroong disiplina at mabuting bata sa loob ng lipunan ng mga tao, at para sa ikabubuti nilang dalawa ng kanyang ina ay pananatilihin nilang lihim ang patungkol sa usapin na ito. At napalingon si Leon sa kanyang likod na nakaramdam ng hiya dahil narinig niya ang boses ng kanyang ina na tinawag ang kanyang pangalan, at nang malinaw nang nakita ni Leon ang kanyang ina ay hindi niya mapigilan na tumulo ang kanyang mga luha. Dahil pala nakita niya ang kanyang ina na nakangiti at humihingi ng patawad sa kanya dahil na-late raw siya sa kanyang pagdating, panahon na raw upang silang dalawa ay magpahinga, sabay mabilis na tumakbo si Leon sa kanyang ina at agad niya itong niyakap na umiiyak ng dahil sa kanyang mga nagawa, samantalang makikita pa rin itong si Tilok na nakahandusay pa rin sa lupa,
at napasigaw siya dahil sa sobrang sakit ng kanyang buong katawan nang dahil sa tinamo niya na pinsala. Makalipas ang ilang mga araw ay makikita sa labas ng tahanan nila Leon ay masyadong tahimik, at sa loob nito ay abala ang ina ni Leon sa kanyang araw-araw na gawain, na ang paghanda ng pagkain sa kanyang anak kapag ito ay nakauwi na sa kanilang maliit na bahay. At tumingin siya sa labas ng kanilang tahanan na kanyang iniisip na kumusta na ang kanyang anak sa mga oras na ito. Sa labas naman ng gubat ay dito makikita si Leon na lumingon sa direksyon kung saan ang kanyang mga kasama, habang kanyang tiningnan ang kanyang mga kasama sa kanyang likod ay iniisip niya kung ano ba ang kanyang dapat na sabihin. Dito ay narinig niya ang mga reklamo ng mga mangangalakal na kanyang ginagabayan sa paglalakbay sa gubat dahil sobrang sakit na raw ng kanilang mga katawan sa walang tigil na paglalakad. Nagsaad din kay Leon si Baxter na may halong pagtataka na di ba't hindi naman masyadong malayo ang lungsod na kanilang pupuntahan, kahit mas pinili nila itong ganitong daanan para maiwasan ang panganib ay hindi ba't paikot-ikot lang ang ruta na kanilang dinadaanan. Ayon naman sa kanya ni Leon na ang daanan raw na ito ay hindi pa ikot-ikot kung hindi paliko, mas mabuti na raw ito para kanilang maiwasan ang kanilang makakasalubong na panganib. At habang pinapakiramdaman ni Leon ang halaman sa gubat ay ipinaliwanag niya sa kanila kung ano ang mga sinabi ng gubat, sabay nagpatuloy na naglakad si Leon na kanyang sinaad sa kanyang mga kasama na kapag makalabas na raw sila dito sa gubat ay ligtas na sila sa panganib. Itong matabang mangangalakal na sumusunod kay Leon ay masyado siyang nagtataka dahil sobrang pag-iingat naman raw ang kanilang ginagawa. At makalipas ang ilang sandali sa gitna ng mahaba nilang paglalakbay sa gubat ay malapit na silang dumating sa hangganan ng Hellprey na ang timog na ruta ng Piran Merchant Guild. Habang sila ay naglalakbay sa masukal na kagubatan ay lumingon ng isang mangangalakal sa kanyang kasama na kanya itong tinanong na kung ayos lang raw ba siya sa kanyang pagbubuhat ng isang tao kahit sobrang hirap ang kanilang paglalakbay, kung hindi lang raw sana nakipag-away si Tilok sa isang ogre ay hindi sana mangyayari sa kanya ang ganito. Si Tilok na nakikinig sa pag-uusap ng kanyang mga kasama ay hindi na lang siya nakapagsalita dahil kasalanan naman niya itong lahat. Tumugon din ng isang mangangalakal na nagbubuhat kay Tilok na ayos lang raw siya, dahil nakabenta naman sila ng marami at mas lalong naging magaan pa nga ngayon ang kanilang karga. Dito ay makikita si Leon na kanya munang nilinis ang maaari nilang daanan para wala nang sagabal kapag dumaan na ang iba niyang mga kasama. At bigla na lang siyang lumingon sa kanyang likod dahil tinawag ni Baxter ang kanyang pangalan, tanong pa sa kanya ni Baxter na kung ayos lang raw ba siya sa kanyang ginagawa, humingi lang naman ng paumanhin sa kanya si Leon dahil medyo lubak-lubak raw ang daanan na kanyang nagawa, pero huwag na raw silang mag-alala dahil naamoy na niya ang lungsod kaya malapit na silang makarating. Nang narinig ng matabang mangangalakal na malapit na silang makarating sa lungsod ay kanyang tinanong si Leon na kung totoo raw ba ang kanyang sinabi na malapit na sila. Pero iniisip lang ni Baxter ang kalagayan ngayon ni Leon, kaya kanya itong tinanong na kung ayos lang raw ba siya, dahil ilang gabi din siyang walang tulog para lang maayos ang kanilang bahay. Tugon naman sa kanya ni Leon na hindi naman big deal sa kanya ang pag-aayos ng kanilang bahay. Idinagdag pa ni Leon kay Baxter na sa katunayan sa buong biyahe nila dito ay ang tangi lang niyang iniisip ang kwento galing sa kanila patungkol sa pakikipagsapalaran dito sa labas. Ang kwento raw sa syudad ay natatansya lang niya base sa kanyang mga naamoy galing sa malayo. Sabi naman sa kanya ni Baxter na masyado raw nakakapanibago na hindi pa siya nakarinig ng mga kwento galing sa labas ng mundo. Sagot naman ni Leon kay Baxter na parang ayaw raw pag-usapan ng mga tao sa kanilang nayon ang patungkol sa mundo dito sa labas, at maging ang kanyang ina ay ayaw din niyang banggitin ang patungkol sa labas ng mundo. Bigla namang sumali sa kanilang pag-uusap ang matabang mangangalakal dahil malinaw na kaya ayaw nilang pag-usapan ang mundo dito sa labas dahil nag-alala lang sila sa katulad ni Leon na madaling malinlang, ang katulad raw niya na isang bata ay talagang madaling malinlang doon sa labas. Isa pa ay alam din niya kung ano talaga ang totoong nararamdaman ng mga taga-nayon, pero kinakailangan pa rin na makaranas si Leon ng kaunting parusa habang siya ay tumatanda upang maging ganap na siyang adult. Sabi naman sa kanya ni Leon na masaya din pakinggan ang kanyang kwento patungkol sa kanyang kabayanihan, lalong-lalo na ang kanyang kwento na nagsimula lang siya sa wala hanggang sa kung ano na siya ngayon. Nagtanong din si Leon sa dalawa na kung sa tingin raw ba nila na magiging magaling siya doon sa labas, dahil narinig niya sa iba na mahalaga ang sariling kakayahan para makapamuhay sa isang malaking lungsod. Sagot naman sa kanya ni Baxter na siya lang raw ang nag-iisip ng ganoon. Samantalang ang matabang mangangalakal ay nagsisisi kung bakit pa niya nabanggit ang salitang iyon. Sabay seryoso na sinabi ni Baxter kay Leon na sa tono raw ng kanyang pananalita ngayon ay sa tingin niya hindi pa siya nakalabas sa kanilang nayon, ipinagbabawal ba sa kanya ng punong nayon na umalis sa kanilang nayon,
Ayon naman ni Leon na hindi raw eksaktong ganoon, syempre gusto din niya na marinig ang ganoon na mga kwento tungkol sa labas ng mundo. Pero sa huli ang kanyang sariling desisyon ang kanyang pinili na hindi na lang siya lalabas sa kanilang village. Minsan naisip din niya ang patakaran sa kanilang nayon na ang lahat ng iyon ay para lang sa kanyang ikabubuti. Ang dami din ng paraan ng mga tao sa kanilang village na alagaan lang siya. Pero bukod doon ang kanilang village lang din ang tanging lugar na tumatanggap sa kanya at kung sino talaga siya. Sa kwento ni Leon ay seryoso na nakikinig sa kanya si Baxter, dahil muli na namang ipinagpatuloy ni Leon ang kanyang kwento. Kwento pa niya na kaya din siya hindi lumabas sa kanilang village dahil iniisip niya ang kanyang ina na nag-iisa sa kanilang bahay. Simula raw na isinilang ng kanyang ina ang isang katulad niya ay hindi na siya umalis sa kanilang tahanan sa buo niyang buhay. Kailanman ay hindi pa niya nakita ang kanyang ina na umalis, pero nabanggit ng mga tao sa kanilang nayon na ang kanya raw ina ay isang anak ng maharlika. Siguro ay iniwan ng kanyang ina ang lahat kung ano ang mayroon siya noon para lang sa kanya. Kaya paano naman siya makakaalis sa kanilang nayon para mamasyal at magpapakasaya sa kanyang sarili? Idinagdag din sa kanila ni Leon na malamang naging mahirap din siya pakisamahan noon, dahil sinasabi nila na noong sanggol pa lang siya ay hilaw na karne ang kanyang gustong kainin na parang isang totoong ogre. Nagsalita naman si Baxter kay Leon na noong una raw silang nagkita ay mayroon siyang napansin, kung mayroon raw bang nagsabi sa kanya na kanyang abangan kung saan dadaan ang grupo ng Piran mula doon sa gubat. Sa tanong ni Baxter ay naging seryoso ang mukha nitong matabang mangangalakal na kanyang hinihintay ang kasagutan ni Leon. Maging si Leon ay nagtataka din kung bakit siya napadpad doon sa kagubatan sa mga oras na yun. Kaya ipinaliwanag ni Leon kay Baxter na sa mga oras raw na yun ay nagkataon lang na nandoon siya sa kagubatan. Hindi naman naniwala si Baxter sa sagot ni Leon dahil sa tingin niya ay nagsisinungaling lang si Leon. Sa kabila ng kanilang pag-uusap ay napapaisip itong matabang mangangalakal na kanyang sinabi kay Leon na masyado raw talaga siyang nagpapasalamat sa pagligtas ni Leon sa kanilang mga buhay. Ngunit kung palihim raw siyang inutusan doon ay dapat lang na kanila itong pag-usapan. Sa tugon ng mangangalakal ay napanganga lang itong si Leon dahil kahit anong paliwanag niya na siya ay nagkataon lang na napadpad doon ay hindi siya pinapaniwalaan. At mas lalong nagulantang si Leon na hindi na alam ang dapat na gawin dahil pinipilit siya ni Baxter na kanyang aminin sa kanila kung ano ang katotohanan. Kaya ipinaliwanag ni Leon sa kanila na sa totoo lang ang kanyang pagpunta doon sa kagubatan ay wala namang kinalaman sa digmaan o anumang nakababahala. At ang katotohanan kaya siya nandoon dahil ang paligid ng kagubatan ay malapit lang sa kanilang village, at mayroon din mga nakakubling mga grupo ng mga orc sa kagubatan maging ang mga bandido. Gaya ng mga orc ay kumikilos sila ng pangkat-pangkat pero hindi naman ganoon karami ang kanilang bilang, ngunit sapat na din ang kanilang lakas para maging banta sa mga mangangalakal o sa maliit na grupo ng mga mersenaryo. At syempre lubhang mapanganib din sila sa kanilang nayon, ngunit ang higit pa doon ay ang kalakalan na pinagkakakitaan nila ay baka mapuputol at yun pa ang magdulot ng malaking problema. Sa paliwanag ni Leon ay naunawaan naman ito ni Baxter. Kaya raw pala kanya itong itinatago at kaya din siya nag-iwan ng mga bakas hanggang sa nayon, na pinasangayunan naman ni Leon ang sinabi ni Baxter. Ipinaliwanag din ni Leon na mayroon lang raw siyang ipinagtataka dahil noong isang araw ay bigla na lang nawala ang mga presensya ng mga bandido, kahit nakakatulong ang depensa at patrolya ng mga taga-nayon, ngunit ang higit sa lahat ay ang sa tingin niya dito kaya bigla na lang naglaho ang mga bandido nang dahil sa kanyang presensya bilang isang ogre. Dito ay nagtanong si Baxter kay Leon na kaya raw ba kanya silang pinuprotektahan dahil para sa reputasyon ng kanilang nayon. Ayon naman ni Leon na hindi naman ganoon, dahil mayroon siyang sariling rason kaya niya yun ginagawa. Paliwanag pa niya na kamakailan lang ay kumikilos ng kakaiba ang mga orc at inaalagaan din nila ang mga troll, pati ang kaayusan ng kagubatan ay kanila din binabago. At kanyang napansin na ang boses ng kagubatan ay tuloy-tuloy na nagpanik talagang hindi ito humihinto. At napatingala na lang itong si Leon sa kanyang itaas dahil kanyang pinapakinggan ang boses ng kagubatan at mayroon siyang napansin na kakaiba. Matapos niyang narinig ang boses ng kagubatan ay kanyang pinapahinahon ang kanyang mga kasama na sa ngayon ay sigurado siya na nasa maayos lang ang lahat. Sa kanyang narinig ngayon ay hindi ito ang unang beses na ganito ang mga nangyari. At naging seryoso ang tingin sa kanilang paligid nitong si Baxter at ang mga ngalakal dahil sinabi sa kanila ni Leon na kapag mayroon raw manggugulo ay siya na mismo ang dudurog sa kanila. Ngunit napansin nila na nakarating na pala sila sa pader ng lungsod kung saan dadaan ang mga mangangalakal at ang grupong mersenaryo ni Baxter.
Dito ay ipinaliwanag sa kanila ni Leon na doon daw sa bandang unahan ay ang Liden at sa bandang kabila ay magiging mahirap ang kanilang biyahe, at nagpapasalamat din si Leon sa kanilang pagtitiis sa paglalakbay sa kagubatan kasama siya. Matapos magpaliwanag si Leon ay natuon ang kanyang pansin kay Baxter dahil tinawag niya ang pangalan ni Leon, dahil nagpapasalamat si Baxter sa kanyang paghatid sa kanila at napakahalaga raw para sa kanya ang kanilang pagkikita. Sabi din ng matabang mangangalakal kay Leon na isang napakalubha raw ang kanilang pagkikita, dahil inutang pa niya kay Leon ang kanyang buhay, talagang ang isang nilalang pa na ibang lahi ang nagligtas sa kanya. At taos-puso din siya na sana matupad ni Leon ang kanyang hangarin na sana makapaglakbay siya sa labas ng nayon. Sa sinabi ng matabang mangangalakal ay tumugon sa kanya si Leon na balang araw ay makakapaglakbay din siya sa labas ng kanilang nayon. Ipinaliwanag din ng matabang mangangalakal kay Leon na maaaring mas mapapadali ang kanyang paglalakbay kumpara sa iniisip niya ngayon, dahil nakita niya noong nakaraan ang grupo ng mga palaboy-laboy na sila ay naglalakbay kasama ang iba't ibang nilalang na hindi tao. Ang grupo na iyon ay tinatawag na noon circus, sila ay naglalakbay sa buong mundo at kumikita. Sabi din ni Baxter na narinig niya na ang pinuno ng grupo na iyon ay nakakagulat na makatwiran para sa isang palaboy na artista. Saad din ni Baxter sa matabang mangangalakal na inaakala raw talaga niya na puro lang siya pangangalakal ngunit alam din pala niya ang patungkol dito. Matapos silang mag-usap ay nagpaalam na si Leon kay Baxter at ang grupo ng mangangalakal, at nang tuluyan ang nakapasok sa gate ang grupo ng mangangalakal at mersenaryo ay naging seryoso ang mukha ni Leon, sabay tiningnan niya ang buong paligid sa kagubatan, nang siya ay naglakad na upang bumalik sa kanilang nayon ay nag-alala siya na natanong sa kanyang sarili na kung ano na raw ba ang nangyari ngayon sa kanilang nayon. Ngunit sa hindi inaasahan ni Leon ay nang pagtingin niya sa mga halaman at mga puno sa gubat ay tila ba mayroon itong sinasabi sa kanya na mayroong masamang nangyari. Kaya dali-dali siyang tumalon para makabalik na doon sa kanilang nayon para kanyang matingnan kung ano ba talaga ang nangyari. Bumalik naman ang eksena walang taon na ang nakalipas dito sa kanilang maliit na nayon na mayroong maraming alagang baboy. Makikita dito si Leon na maliit pa at nagulat siya dahil mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Ang tumawag pala sa kanya ay itong katabi niya na lalaki at kanyang tinanong si Leon na kung ilang taon na raw ba siya ngayon. Sa tanong ng lalaki ay iniisip ni Leon kung ilang taon na siya, at nang ipinaliwanag ni Leon na siya ay 5 taon gulang na, ay nasabi na lang ng lalaki na hindi raw ito kapanipaniwala dahil sa 5 taong gulang ni Leon ay ganito na siya kalaki. Kaya hinawakan ng lalaki ang mukha ni Leon na kanyang ipinaliwanag na sa ganitong edad raw niya ay masyado na siyang malaki kumpara sa normal na tao. Samantalang makikita itong ina ni Leon na abala sa pag-slice ng mga karne ng baboy na kanilang inihaw. Sinabi din ng lalaki kay Leon na ngayon raw ay nagsisimula na si Leon na lumaki. Nainis naman si Leon dahil hindi binitawan ng lalaki ang mahigpit na pagkahawak sa kanyang ulo. Kwento pa sa kanya ng lalaki na nakita raw niya kay Leon ang kanyang nakaraan noong siya ay bata pa noong inagaw sa kanya ng isang lord at mga kabalyero ang kanyang pamilya at ang lahat niyang pagmamay-ari at tahanan. Siya ay tumakas sa panahon na yun sa mapanganib na kagubatan. At nang siya ay nagising ay mayroon siyang kakaibang nakita sa kanyang harapan, iyon ay itong maliit na bakod ng nayon, sa panahon na yun ay 10 taon gulang pa lang siya. Sa kabila ng pagkwento ng lalaki ay hindi niya napansin na nakatulog na pala si Leon, ngunit kahit na ganoon ay ipinagpatuloy pa rin ng lalaki ang kanyang kwento, sa kaso raw na yun ay itong kanilang nayon lang ang tumanggap sa kanya. Marahil lahat ng kanilang kinakailangan ay nandito na sa kanilang nayon. Sa tingin niya ay parehas sila ni Leon na pinagdaan ng hirap sa kanilang mga buhay. Sa kasalukuyan ay makikita sa unahan ng kagubatan sa lokasyon kung saan ang kanilang village ay tila ba nasusunog, si Leon na tiningnan ang kanyang unahan ay napapatanong siya kung ano raw ba itong kanyang nakikita. Ano raw ba talaga ang nangyari sa kanilang village bakit nagkaganito, kahit ang kagubatan ay wala naman sinasabi na mayroong mga halimaw. Ngunit natigil sa pagtataka si Leon nang kanyang naisip ang kalagayan ngayon ng kanyang ina doon sa kanilang maliit na bahay. Dito ay nakita niya ang kanilang maliit na bahay ay ayos lang at walang nangyari, kaya masyado siyang nagpapasalamat dahil wala sa panganib ang kanyang ina. Dito ay nagpatuloy na namang naglakad si Leon sa gitna ng kagubatan para puntahan ang ibang bahagi sa kanilang nayon, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang mga nakita. Dahil nakita niya ang isang lugar na nasusunog at kanyang napagtanto kung sino o kaninong lugar itong nasusunog, kaya hindi mapigilan ni Leon na tingnan ang buong paligid para malaman kung anong nilalang ang gumawa nito. Sa kabila ng pagmamasid ni Leon sa buong paligid ay iniisip niya na sa kanya raw na amoy dito ay isa lang itong ordinaryong apoy,
Sa tingin niya ay mayroong nagsindi nitong apoy at nagsunog ng insenso, natatabunan ng amoy ng insenso ang amoy sa kanilang nayon. Ano raw ba ang dapat niyang gawin at sino raw ba kaya ang may gawa nito? Kinakailangan niyang magmadali na bumalik doon sa loob ng nayon. Ngunit natigil sa kanyang iniisip si Leon nang mayroon siyang narinig na tumawag sa kanyang pangalan. Dahil dito ay dali-dali na lumingon si Leon sa kanyang likod, at dito nakita niya ang lalaki na parati niyang kausap kapag mayroon siyang bakanting oras na ito ay sugatan at malapit ng mamatay. Kahit malapit ng mamatay ang lalaki ay patuloy pa rin niya na binanggit ang pangalan ni Leon na tila ba mayroon itong gustong sabihin kay Leon. Sa may mahinang boses ay sinabi niya kay Leon na tingnan raw niya ang kanyang kalagayan ngayon. At nang nakalapit na si Leon sa lalaki ay sinabi sa kanya ng lalaki na ngayon ay malapit na siyang mamatay. Hindi naman pumayag si Leon na dito na mamatay ang lalaki, kinakailangan raw na agad niya siyang madala doon sa nayon para doon magamot ang kanyang mga tinamong mga sugat. Paliwanag naman ng lalaki na kahit dalhin pa niya siya doon sa loob ng nayon ay masyado nang huli ang lahat. Ipinayo din ng lalaki kay Leon na kapag makabalik na siya doon sa loob ng kanilang nayon ay huwag niyang kalimutan itong kanyang sasabihin. Anuman ang kanyang makikita doon ay dapat na panatilihin ni Leon ang kanyang sariling katinoan. Matapos banggitin ng lalaki ang salitang yun ay tuluyan na nga siyang nalagutan ng hininga. Si Leon na pinapanood ng lalaki na tuluyan ang nawala ng buhay ay hindi na lang siya nakapagsalita. At kasabay nito ay seryoso na nga na tumayo si Leon para tumungo doon sa nayon at para kanyang malaman kung ano talaga ang totoong mga nangyari. Bago siya umalis ay tumingin muna siya sa kalangitan na mayroong inaalala. Kanyang naalala noong panahon na kapag wala siyang ibang kausap ay nasa tabi lang ang kanyang uncle para kausapin siya. Kaya hindi mapigilan ni Leon na tumulo ang kanyang mga luha nang dahil sa pagkamatay ng tao na malapit sa kanya at tanggap siya kung ano ang kanyang pagkatao. Sa harapan naman ng gate ng nayon ay makikita ang mga bantay na kanilang hinanda ang kanilang mga pana at mga espada nang dahil maraming mga halimaw ang umatake at gustong pasukin ang nayon. Dito ay makikita ang grupo ng mga mamamana na kanilang pinakawalan ang kanilang mga palaso para patamaan ang mga halimaw na gustong umakyat sa kanilang gate. At sumambulat sa ibaba ng kanilang gate na nagtipon-tipon ng maraming mga orc at mga troll para kanilang pasukin ang gate ng nayon. Upang magawang makaakyat ang mga halimaw sa gate ng nayon ay nagdala sila ng mataas na hagdanan upang dito sila dumaan papasok sa nayon para ubusin ang mga tao na nakatira dito. Itong lalaki na may dilaw na buhok ay kanyang pinaalam sa lahat niyang mga kasama na ang mga halimaw ay nagsimula ng umakyat sa kanilang pader. Lahat ay ihanda ang kanilang mga sandata para pigilan ang mga halimaw na hindi makaakyat sa pader ng kanilang village. Ipinayo din niya sa mga mamamana na dapat na kanilang unahin ang mga troll na mayroong bitbit na hagdanan, at nang pagtingin niya sa unahan ay natulala na lang siya sa kanyang nakita, at napamura dahil paano raw ba naging ganito kabilis naging organisado ang grupo ng mga orc. Sa tingin niya ay mayroong isang tao ang namumuno nitong mga halimaw, ngunit biglang sumigaw itong kanyang isang kasama sa likod na kanyang pinaalam sa lalaking may dilaw na buhok na tingnan niya sa kanilang unahan. Dito ay nakita nila sa pinakaunahan na nagtipon-tipon ang mga matataas na namumuno sa mga halimaw. Ito ay ang mga goblin at troll, sila ay mayroong bitbit na mga sibat, at ang higit pa doon ay nakita din nila sa pinakagitna ang pinakapinuno ng mga hukbo ng halimaw na nakasakay sa isang hugis asong halimaw. Makikita itong aso na halimaw na nakatali ang kanyang bibig at wala na siyang ibang nagawa kung hindi sundin ang mga utos nitong pinuno ng mga halimaw. Ang lalaki na may dilaw na buhok nang malinaw niyang nakita ang mga halimaw sa unahan ay agad niya itong nakilala, ngunit makikita lang itong pinuno ng hukbo ng mga halimaw na nanlilisik ang kanyang mga mata na tila ba gusto na niyang wasakin ang village. Ang kanyang mga hukbong halimaw sa kanyang likod ay hinihintay na lang ang utos ng kanilang pinuno kung sila ba ay sabay-sabay na umatake sa pader ng nayon. Dito ay dahan-dahan na nga na lumapit ang pinuno ng mga halimaw habang bitbit niya ang isang mataas na sibat. Habang kanilang pinapanood ang pinuno ng mga halimaw ay napapatanong itong isang lalaki na mayroong hawak na telescope na sa laki raw ng halimaw ay hindi na ito matatawag na orc at ngayon lang din siya nakakita na ang isang orc ay kayang makapagpaamo ng isang warg. Paliwanag naman ng lalaki na mayroong dilaw na buhok na ang kanilang nakita ngayon ay isang urok na nagmula sa wasteland, isang nilalang na makikita lamang doon sa Truvinian battlefield, at napapatanong din siya na kung bakit nandito ang ganitong halimaw. Sinabi din niya sa lahat niyang mga kasama na ang kanilang sitwasyon ngayon ay hindi simpleng pagsalakay ng grupo ng mga orc, ngunit hindi pa siya natapos sa pagsasalita ay biglang sumigaw ng napakalakas ang isa niyang tauhan dahil tinamaan ito ng sibat sa kanyang balikat.
Habang patuloy na sumisigaw ang lalaki ay natulala naman ang lahat niyang mga kasama dahil nakita nila sa sibat ang isang ulo ng tao na nakatali sa sibat. At napasigaw din sila dahil ang paghagis raw sa kanila nitong sibat na mayroong ulo ng tao ay tila nagbigay ang halimaw sa kanila ng mensahe. Ang lalaki na may dilaw na buhok ay kanyang pinahinahon ang kanyang mga kasama at inutusan niya sila na kinakailangan na kanilang magamot ang kasama nila na nasugatan, samantalang itong pinuno ng hukbo ng mga halimaw ay kanya nang pinatakbo ang kanyang sinasakyan na ward para pangunahan ang pag-atake, nang gagalaiti pa niyang sinisigaw sa mga taga-nayon na ilabas nila ang walang hiya na ogre. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay nagsimula nang umakyat ang mga halimaw sa gate ng village para kanilang ubusin ang lahat ng tao na nakatira dito. Ang mga bantay ng village na pinipigilan ng halimaw na makaakyat ay kanilang sinisigaw na dapat kanilang unahin ang mga halimaw na mayroong bitbit na mataas na hagdanan, ngunit laking gulat nila dahil itong isang halimaw ay matagumpay nang nakaakyat sa itaas ng kanilang gate, kaya napasigaw na lang ang mga taga-village na dapat kanila munang mapigilan itong halimaw na nakaakyat. Inutos din itong lalaki na may dilaw na buhok na si Ken ang mga bantay ng kanilang gate na ihanda ang kanilang mga sarili. Dahil dito ay itinutok na nga ng bantay ng gate ang kanilang mga pana para kanilang patamaan ang mga halimaw na naunang umakyat sa kanilang gate na binabantayan. Dito ay isa-isa nang tumakbo papalapit sa gate ng village ang maraming mga orc para sa paunang pag-atake, at upang mabawasan ang bilang ng mga halimaw ay pinakawalan ng mga bantay ng gate ang kanilang mga palaso papunta sa mga maraming bilang na mga orc na papalapit na sa harapan ng gate ng kanilang village. Pero kahit nakita ng mga halimaw ang maraming palaso na pinakawalan ng mga taga-nayon ay makikita lang silang lahat na patuloy pa rin sa kanilang paglapit sa harapan ng gate. At sa sumunod na mga nangyari ay isa-isang bumagsak ang mga halimaw dahil tinamaan sila ng mga pana na pinakawalan ng mga tao sa nayon. Habang inis na inis itong pinuno ng mga halimaw sa sinapit ng kanyang mga nasasakupan ay itong halimaw na kanyang tagapayo ay kanyang sinabi sa pinuno na matagal na raw niyang binabantayan itong village pero hindi niya inaakala na mayroon pala silang sandata na palaso na mabilis na lumipad. Samantalang itong si Ken ay kanya nang itinutok ang kanyang crossbow para patamaan ang halimaw na nagsasalita sa kanilang leader. Dahil dito ay nagulat ang pinuno ng mga halimaw dahil ang kanyang tagapayo ay bigla na lang bumagsak sa kanyang tabi, makikita ito na tinamaan sa kanyang mukha at agad din na nawalan ng buhay. Si Ken na pinapanood ang ginawang kilos nitong pinuno ng mga halimaw ay naging seryoso ang kanyang tingin dito, dahil nakita niya na itong pinuno ng mga halimaw ay nanlilisik ang mga mata na hindi maalis ang kanyang tingin kay Ken. Sabay lumingon ang pinuno ng mga halimaw sa kanyang likod, at kanyang itinaas ang isa niyang daliri na kanyang inutusan ang kanyang ibang nasasakupan na ilabas ang kanilang regalo sa mga tao. Samantala sa itaas naman ng gate ay nagulat itong isang lalaki ng kanyang sinuri ang sibat na hinagis sa kanila ng halimaw, dahil mayroon itong nakatali na isang papel, kaya napapatanong na lang siya na kung ano raw ba ito. At nang kanyang nakita ang nilalaman ng papel na nasa kanyang kamay ay kanyang napagtanto na isa raw pala itong liham. Pero ang kanyang pinagtataka dahil batid niya na ang sulat na ito ay hindi sulat kamay ng mga orc. Sa kinaroroonan naman ng mga halimaw ay makikita itong isang orc na mayroong kinakaladkad na kadena. Ito pala ay ang mga tao na kanilang bihag para kanilang magamit laban sa mga taga-village. Sila Ken nang napansin nila na mayroong kinakaladkad ang mga halimaw ay naging seryoso ang kanilang tingin dito. Uutusan pa sana ni Ken ang kanyang mga tauhan na umatake ngunit napansin niya na mayroong kakaiba sa gitna ng mga halimaw kaya kanyang pinigilan ang kanyang mga tauhan na huwag munang umatake. Makikita sa gitna ng mga halimaw ang mga tao na kanilang bihag at agad naman itong nakilala ng mga taga-village dahil ang mga ito raw ay ang nagpapatrolya kaninang umaga. At ang mas lalong ikinababahala ni Ken dahil nakita niya na kasama sa mga bihag ang kanyang anak na si Daryl. Dahil dito ay sinisigaw ni Ken sa kanyang mga kasama na huwag silang umatake. Ang mga walang hiya raw na mga halimaw na ito ay gumagamit ng tao para kanilang gawin na panangga. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Ken na hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin, dahil ang kanyang anak at ang iba pa ay bihag ng mga halimaw para panglaban sa kanila. Samantalang ang iba pa na mga kasama ni Ken ay kanilang nakilala kung sino pa ang mga bihag. Habang ang isang lalaki sa likod ni Ken ay hindi na niya alam kung ano na ang kanilang dapat na gawin, kaya kanyang sinabi kay Ken na masama na raw ang kanilang sitwasyon ngayon dahil nagtutulakan ang mga halimaw papalapit sa kanilang gate, kinakailangan na raw na gumawa ng desisyon si Ken bago pa mahuli ang lahat.
Ngunit itong si Ken ay labis lang na natulala na lumabas ang pawis sa kanyang mukha dahil kapag patuloy silang magpapakawala ng mga palaso ay tiyak na madadami ang mga bihag maging ang kanyang anak. Sa ibaba naman ng kanilang gate ay mabilis na tumakbo ang mga bantay dahil mayroong masamang nangyari. Sinisigaw pa nitong isa na gamitin nilang pangharang ang kanilang mga katawan dito sa kanilang gate, dahil kapag tuluyan na mawawasak itong gate ay tiyak na mauubos silang lahat dito. Dahil dito ay makikita itong isang lalaki na agad na nagtago sa likod ng sako-sakong butil nang dahil sa sobrang takot, at nang nakita siya ng isa niyang kasama ay agad siyang pinagalitan. Wala raw maibibigay na mabuti sa kanila ang kanyang pagtatago. Ngunit sinisigaw lang nitong lalaki na takot na kung nababaliw na raw ba sila hindi raw ba sila nakakaramdam ng katulad ng kanyang nararamdaman na takot. Idinagdag din niya na sila ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga halimaw at ni minsan ay ngayon pa ito nangyari sa kanila. Walang kwenta itong kanilang pakikipaglaban dahil tiyak na mayroon silang pinupuntirya. Sa labas naman ng kanilang gate ay makikita na ginamit na ng mga hukbo ng mga halimaw ang malaking trousseau para kanilang mawasak ang pader ng nayon, habang ang mga tao sa loob ay kahit natatakot na sa posibleng mangyari sa kanila ay kanilang ibinuhos ang buo nilang lakas para mapigilan lang na hindi tuluyan na mawasak ang pader ng kanilang nayon. Sinabi pa nitong isa sa kanyang mga kasama na kumapit lang sila ng mahigpit hanggang sa dulo ng kanilang lakas. Samantalang itong pinuno ng mga halimaw ay nakatayo lang sa harapan ng pader ng village at kanyang pinapanood ang hukbo niyang mga halimaw na dahan-dahan nilang winawasak ang pader ng nayon. Sinabi pa nitong kanyang katabi na orc na sa bilis raw nitong kanilang ginawa ay malapit na rin siyang makalaya. Iba raw talaga ang kanyang pinuno, gaya sa inaasahang nilalang na hinubog sa larangan ng digmaan, at pinapangako niya sa kanyang pinuno na kanya siyang tutulungan na hulihin ang kanyang hinahanap dito. Makikita ang maraming mga orc at mga troll na kanilang ginagampanan ang kani-kanilang mga trabaho para maakyat lang ang pader ng nayon para ganap na nila itong mapasok. Habang ang kanilang mga bihag ay wala na lang nagawa kung hindi tingnan ang pader ng kanilang nayon na dahan-dahan ang winasak ng mga halimaw, at batid din nila sa kanilang sarili na nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa kanila. Si Ken na pinapanood ang kanyang anak na bihag ng mga halimaw ay masyado siyang tahimik, kaya sinabihan siya ng kanyang kasama na kinakailangan na niyang magbigay sa kanila ng utos kung ano na ang dapat nilang gawin. Kahit marami ng mga sinabi ang kanyang mga tauhan ay makikita pa rin itong si Ken na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata, dahil kapag magbigay siya ng utos na magpaulan ng palaso ay tiyak na madadami ang kanyang anak maging ang iba pang mga bihag. At ang mas lalong ikinabagabag ni Ken dahil tinawag siya ng kanyang anak na tila ba mayroon itong gustong sabihin. Sa kabila ng katahimikan ni Ken ay nagsaad itong isang lalaki sa kanya na silang lahat na nandito ay nakapagpasya kung ano ang dapat na gawin. Alam raw niya na nag-aalinlangan si Ken dahil kasama ang anak niya doon, pero mayroon pa bang ibang paraan para maligtas sila? Nakakalungkot man ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Sa sinabi ng lalaki ay tumugon sa kanya si Ken na papayag siya na sila ay magpakawala ng palaso sa mga halimaw, ngunit hindi niya kayang siya mismo ang magbigay ng utos sa kanila. Dahil sa mga sinabi ni Ken ay hinanda na ng kanyang mga kasama ang kanilang mga pana, at humihingi din sila ng paumanhin kay Ken sa kanilang gagawin. Kasabay nito ay itinutok na nga ng mga mamamana ang kanilang pana para patamaan ang mga halimaw na umakyat sa pader ng kanilang nayon. Kahit nakita nila sa kanilang ibaba na nasa harapan ng mga halimaw ang mga bihag ay wala na silang ibang pagpipilian kung hindi pa kawalan ang kanilang mga palaso, kahit madamay pa ang mga bihag na nasa ibaba. Ngunit makikita lang itong pinuno ng mga halimaw na nanlilisik ang kanyang mga mata at hindi man lang nakaramdam ng takot kahit nakita niya na muli na namang naghanda ng kanilang mga palaso ang mga taga-nayon. Bago pa mapakawala ng mga taga-nayon ang kanilang mga palaso ay makikita itong si Leon na tumalon ng mataas para siya na mismo ang pipigil sa mga hukbo ng mga halimaw. Makikita si Leon na hinawakan niya ng mahigpit ang axe at ito ay papunta kung saan nagtitipon ang mga maraming halimaw. Nang napansin ng pinuno ng hukbo ng mga halimaw si Leon na nasa kanilang itaas ay nagtataka siya na kung ano raw ba itong nilalang ang papalapit sa kanila. At nang bumagsak na si Leon sa lupa ay nagkaroon ito ng malakas na pagsabog sa buo niyang paligid. Ang pinuno ng mga halimaw nang malinaw na niyang nakita si Leon ay labis siyang natuwa dahil sa wakas dumating na ang kanyang hinahanap na isang ogre. Sa biglaan na pagdating ni Leon ay napatigil sa kanilang pag-abante ang maraming mga orc at nagtataka kung ano raw ba itong nasa kanilang harapan, pero sa hindi nila inaasahan dahil ang karamihan sa kanilang mga kasama ay bigla na lang tumilapon papunta sa malayo.
Maging ang mga taga-Nayo na naghahanda ng kanilang mga pana ay nagtataka kung ano raw ba ang nangyari sa kanilang ibaba. At nang dahan-dahan ang nawala ang maraming usok sa paligid ay malinong nilang nakita si Leon na dumating sa harapan ng gate ng kanilang village. Kaya nanlaki na lang ang mga mata nitong si Ken at nagtataka na kanyang nabanggit ang pangalan ni Leon. Samantalang itong pinuno ng mga halimaw ay nakangiti lang habang kanyang pinapanood si Leon na isa-isang pinatay ang kanyang mga nasasakupan. Sinabi pa nitong isang orc sa kanyang pinuno na talagang gumana ang kanilang hinanda na patibong para lumabas ang totoo nilang pakay. Tanong naman itong pinuno ng mga halimaw sa orc na paano raw ba niya naisip ang ganitong plano. Sa pag-uusap ng mga halimaw ay lumingon sa kanila itong si Daryl, ngunit sa hindi niya inaasahan dahil bigla na lang siyang inatake ng pinuno ng mga halimaw dahil wala na siyang silbi para sa kanya. Kaya natulala na lang itong si Leon nang sumambulat sa kanyang harapan ang maraming dugo ni Daryl na nakakalat. Habang dahan-dahan na bumagsak sa lupa itong si Daryl ay kanyang binanggit ang pangalan ni Leon, samantalang itong si Leon ay labis na nag-alala sa sinapit ni Daryl sa kamay ng halimaw. Pero makikita lang itong pinuno ng mga halimaw na masyadong natuwa sa kanyang ginawa kay Daryl at nanlilisik ang kanyang mga mata na tiningnan si Leon. Makikita si Leon na nanlilisik ang kanyang mga mata at nawala na sa kanyang sariling katinoan at wala na itong ibang nakikita sa buo niyang paligid kung hindi ang pinuno ng mga halimaw na umatake kay Daryl. Kasabay nito ay biglang naglaho si Leon sa harapan ng pinuno ng mga halimaw, at ito ay lumitaw sa kanyang likod na naghahanda ng malakas na pag-atake. Nang naramdaman ng pinuno ng mga halimaw na si Leon ay nasa kanya ng likod ay naging seryoso ang kanyang mukha. At upang kanyang mapigilan ang atake ni Leon ay ginamit ng halimaw ang kanyang mataas na itak para hindi siya matamaan. Nang matagumpay na napigilan ng halimaw ang atake ni Leon ay natatawa niyang sinabi na ang pinakitang galaw raw ngayon ng ogre ay ang teknik na kadalasan na ginagamit ng mga knight, hindi raw talaga niya inaasahan na kaya pala niyang gumamit ng ganitong panlilinlang na galaw. Pero ang labis na ikinagulat ni Leon dahil bigla na lang naglunsad ng malakas na atake ang pinuno ng mga halimaw at wala na siyang panahon para kanya itong maiwasan, kaya nanggagalaiti na lang itong si Leon sa mga nangyari, at kasabay nito ay tinamaan siya ng sobrang lakas sa kanyang tiyan, at ito ay nagdulot upang si Leon ay tumilapon papalayo sa pinuno ng mga halimaw. Makikita itong pinuno ng mga halimaw na kampante lang niyang tinitingnan si Leon na nasa kanyang harapan. At sa ginawang atake ng pinuno ng mga halimaw ay nagkaroon ng malaking sugat si Leon sa kanyang katawan at kitang-kita ang kanyang mga dugo na ito ay tumutulo sa lupa. Kaya napatingin na lang si Leon sa kanyang mga kamay na punong-puno ng mga dugo dulot ng kanyang tinamo na malaking sugat. Sinabi pa ng pinuno ng mga halimaw kay Leon na hindi pa pala raw sapat ang kanyang ginawa, dahil ang atake na iyon ay isa sa pinakamalakas niyang atake para hatiin sana sa dalawa ang katawan ng kanyang nakaharap. Tinanong din niya si Leon na kung ano ang kanyang pakiramdam ngayon, dahil alam niya na ang sugat at sakit na kanyang nakuha ngayon ay ngayon pa lang niya naranasan sa unang pagkakataon, nasaktan raw ba siya sa kanyang sugat, o namanghalang siya sa sarili niyang malahalimaw na kakayahang magpagaling sa sarili. Dahil hindi man lang tumugon si Leon sa lahat ng kanyang katanungan ay labis siyang nainis na kanyang sinigawan si Leon na kung bakit hindi siya nagsasalita, ano raw ba talagang uri na nilalang ang mga ogre. Wala naman pakialam si Leon sa mga pinagsasabi ng pinuno ng mga halimaw, bagkus mabilis lang itong tumakbo para umatake, ngunit sa bawat atake ni Leon ay madali lang itong napipigilan ng pinuno ng mga halimaw, dahil dito ay hindi mapigilan ng halimaw na matawa sa mga pinaggagawa ni Leon. Ngunit natigil siya sa kanyang pagtawa dahil napansin niya ang mga mata ni Leon na ito ay nanlilisik at wala nang ibang iniisip kung hindi mapatay siya. Pero ang labis niyang ikinagulat dahil sa bawat suntok ni Leon ay mas lalo itong lumalakas, kahit kanyang naharang ang huling atake ni Leon ay nagawa pa rin ito na siya ay tumilapon at nawalan ng balanse. Kaya nasabi na lang niya na gaya raw sa kanyang inaasahan sa isang ogre na hindi biro ang kanyang lakas at hindi madaling matalo. Pero makikita lang itong si Leon na tuluyan ang nawala sa kanyang sariling katinoan at dahan-dahan lang itong naglakad papalapit sa pinuno ng mga halimaw para kanya nang tapusin ang buhay nito. Sinabi pa ng pinuno ng mga halimaw kay Leon na sa nakita niya ngayon ay masyado siyang malakas at sobrang bilis, at kahit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban ay lubhang kahanga-hanga, hindi raw talaga niya lubusan na maunawaan kung ano ba talaga ang kanyang mga galaw. Habang patuloy pa rin na nagsasalita ang pinuno ng mga halimaw ay sa likod naman ni Leon ay ginamit na ng ibang mga orc ang kanilang kagamitan na kadena para kanilang mahuli si Leon. Nang tuluyan ng nakatali ang isang kamay ni Leon ng mga kadena ay labis siyang nagulat,
kaya napapatanong na lang siya na kung ano raw ba ang bagay na ito, bakit nahihirapan siyang makagalaw. Kahit ibinuhos na ni Leon ang kanyang buong lakas ay patuloy pa rin na nakakapit sa kanya ang mga kadena. At makikita ito na maging ang buo niyang katawan ay nakatali na sa kadena at ito ay nagdulot upang hindi niya magamit ang kanyang bilis at ang buo niyang lakas para makipaglaban, kaya wala na lang ibang nagawa si Leon kung hindi sumisigaw ng sobrang lakas dahil kahit anong gawin niya ay hindi siya makatakas sa mga kadena. Ipinaliwanag pa ng pinuno ng mga halimaw kay Leon kung ano itong mga kadena na nakakapit sa kanya, dahil ang kagamitan na ito ay para sa pangbitag sa mga orc, at hindi din niya inaasahan na sapat na ang kagamitan na ito para sa isang ogre. Sa kabila ng pagpapaliwanag ng pinuno ng mga halimaw ay pinipilit pa rin ni Leon na makawala sa kadena na nakakapit sa buo niyang katawan, kaya natatawa na tinanong siya ng pinuno ng mga halimaw na kung nahihirapan na raw ba siya. Ngayon ay marami pa siyang makikita na mga kaaya-aya. Sabay nagbigay ng hudyat ang pinuno ng mga halimaw sa kanyang nasasakupan na dalhin sa kanyang harapan ang kanilang hinanda na regalo. Dahil sa utos ng pinuno ng mga halimaw ay kinaladkad ng mga orc ang kanilang mga bihag para dalhin sa harapan ni Leon. Itong isang lalaking bihag ay nagtataka siya kung ano raw ba ang malaking nilalang ang nasa kanilang harapan, ngunit nang malinaw na niyang nakita ang mukha ni Leon ay nagulat siya na kanyang binanggit ang pangalan ni Leon. Pero ang labis na ikinatakot ng mga bihag dahil biglang hinawakan ng pinuno ng mga halimaw ang isa sa kanilang mga kasama, at kanya itong puwersahan na pinadapa sa lupa. Kaya sumisigaw na lang itong lalaki na humihingi ng tulong. Sinabi pa ng pinuno ng mga halimaw kay Leon na iba raw siya kumpara sa normal na mga ogre. Ngunit sa katulad ni Leon na isang ogre ay ginawa lang siyang kahabag-habag na isang alagang hayop ng mga tao na ito. Kasabay nito ay itinusok ng pinuno ng mga halimaw ang kanyang sandata sa likod ng lalaki, kaya makikita itong isang lalaki na sumisigaw na humihingi ng tulong kay Leon. Si Leon na pinapanood ang taga-nayo na pinapahirapan nitong pinuno ng mga halimaw ay kanyang sinisisi ang kanyang sarili dahil wala man lang siyang magawa para makatulong. Makikita itong pinuno ng mga halimaw na mas lalo pa niyang pinahirapan ang lalaki para mas lalong magalit si Leon. Dahil dito ay muli na namang nawala sa kanyang sariling katinuan si Leon nang kanyang nakita ang lalaki na dahan-dahan na nawala ng buhay sa kanyang harapan. Tinanong pa ng pinuno ng mga halimaw si Leon na kung ano raw ba ang pakiramdam na kanyang nakita ang kanyang amo na nahihirapan at dahan-dahan na namamatay. Kahit ano pa raw ang kanyang anyo ngayon ay hindi pa rin maalis ang katotohanan na isa din siya sa mga mabangis na hayop. Ito ang isang bagay na hinding-hindi niya matatakasan. Tinanong din niya si Leon na ang kanya raw bang mahina na kalikasan ang bagay na hindi niya matatakasan. Sa kabila ng pang-iinis ng pinuno ng mga halimaw kay Leon ay hindi na makatiis itong isang bihag kung hindi kanyang sinigawan ang pinuno ng mga halimaw na itigil na niya ang kanyang ginagawa. Pero hindi man lang siya pinansin ng pinuno ng mga halimaw, bagkus nakatuon lang ang pansin nito kay Leon na labis nang nahihirapan sa kanyang mga nakita. Nang napansin ng mga orc na muli na namang ibinuhos ni Leon ang kanyang lakas para makalapit sa pinuno ng mga halimaw ay muli na naman nilang hinayla ang kadena. Ngunit nagulat sila dahil sa lakas ni Leon ay nawala na ang kanilang kontrol sa kadena, kaya makikita itong si Leon na nasa malapit na sa pinuno ng mga halimaw para kanyang kunin ang sandata nito na nakabaon sa katawan ng isang taga-nayon. Kahit sobrang lapit na ni Leon sa pinuno ng mga halimaw ay natatawa lang ito na kanyang sinabihan si Leon na ngayon ay kanyang bubunutin ang ugat kung ano ang kalikasan ni Leon, at wala nang ibang matira sa kanya kung hindi ang kanyang balat bilang isang halimaw. Ngunit hindi pa siya natapos sa pagsasalita dahil tinamaan ni Leon ng kanyang malakas na suntok ang isa niyang braso, at ito ay nagdulot upang naputol ang isa niyang kamay. Dahil dito ay nanggagalaiti sa sobrang inis itong pinuno ng mga halimaw sa sinapit ng isa niyang braso. Maging ang mga bihag ay hindi din makapaniwala sa ipinakitang lakas ni Leon kahit nakakapit sa kanyang katawan ang maraming kadena. Makikita itong si Leon na kanya nang hawak-hawak ang sibat na pagmamay-ari ng pinuno ng mga halimaw, at nanlilisik ang mga mata nito na tila ba nawala ang sarili niyang katinuan. Pero sa kabutihan na palad ay agad na bumalik ang sariling katinuan ni Leon nang mayroon siyang naalala. Kanyang naalala ang huling ipinayo sa kanya bago mawala ng buhay ang kanyang uncle na kahit anong mangyari ay dapat panatilihin niya ang kanyang tamang katinuan. Kahit nawala na ang isang braso nitong pinuno ng mga halimaw ay nakaramdam pa rin ito ng tuwa dahil kahanga-hanga raw talaga ang lakas ng mga ogre. Sinabi din niya na habang lalong lumalakas ang amoy ng dugo ng mga tao ay mas lalo din silang naging mabangis. Sa sinabi ng pinuno ng mga halimaw ay hindi makapagsalita si Leon,
dahil hindi naman siya ganoon na nilalang katulad ng kanyang mga sinabi. Sabay tinanong ni Leon ang pinuno ng mga halimaw na kung sino raw ba talaga siya, bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, pero tinawanan lang siya ng pinuno ng mga halimaw, dahil dapat kanyang nararamdaman ang lahat ng ito, na ang kanyang katawan ay nanginginig sa simula ng kanyang mga paa kapag siya ay nakakaamoy ng dugo ng mga tao. Ang kanyang ipinaliwanag ngayon ay ang lahat tama dahil silang dalawa ay katulad, na isang kalahating tao at halimaw. Sa harapan naman ng bakod ay dahan-dahan na umatras ang maraming mga halimaw upang kanilang puntahan kung saan naglalaban si Leon at ang kanilang pinuno. Ang mga taga-village na abala sa pagdepensa ay nagtataka sila kung bakit biglang tumigil ang mga orc sa kanilang pag-atake. Samantalang seryoso din na sinabihan ng pinuno ng mga hukbong halimaw si Leon na hindi raw talaga niya inaakala na hindi sa larangan ng digmaan kanyang makikita ang katulad ni Leon kung hindi sa ganito kaliblib na lugar. Hindi raw niya akalain na nagpalaki ng isang bihirang may halong dugo at kalahating ogre na kilala sa pinakamalupit sa lahat ng mga halimaw ang ganito kaliit na nayon. Nang narinig ni Leon ang mga lumalabas sa bibig ng pinuno ng mga halimaw ay hindi niya ito nagustuhan. Pero tinawanan lang siya ng pinuno ng mga halimaw dahil iyon talaga ang katotohanan. Naisip na raw ba ni Leon ang ganoon na mga bagay? At bakit wala pang dumating na malaking puwersa ng mga tao upang pugutan siya ng ulo? Dahil dito ay hinawakan ni Leon ang sibat na kanyang hawak-hawak, samantalang ang pinuno ng mga halimaw ay kanya lang ipinagpatuloy ang kanyang pagpapaliwanag. Kwento pa niya noong siya ay nandoon sa wasteland ng kanilang lahing urok, at noong panahon na naging larangan ng isang malaking digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi ang tigang na lupain ng Truvenia, sa rehiyon na yun ay sila ay naging mersenaryo na nakilala at nagkaroon ng pangalan dahil sa kanilang husay sa pakikipagdigma. Sila ay mga supling na may halong dugo ng tao at orc, na mana nila ang kalakasan ng parehong lahi, kaya naman mahusay sila sa paggamit ng mga sandata, pamumuno ng hukbo at maging sa pakikipagdigmang gerilya. Ngunit maari lang silang malikha sa pagitan ng isang nawalang mahalagang pamamaraan, kaya naman napakakaunti lang ang kanilang bilang. Nang natapos na ang digmaan ay naiwan sila na walang kahit anong pera, kaya namuhay sila sa pamamagitan ng pagtanggap ng iba't ibang mapanganib na paghunting. Pero isang araw ay naranasan nila ang hindi niya makakalimutan sa kanyang buong buhay. Nagtataka sila na kung ano raw ba ang nilalang ang nakaabang sa kanila. Ngunit biglang mayroong tumama sa kanyang mukha dahilan upang magkaroon siya ng sugat. Doon lang din nila napagtanto na ang nilalang pala na kanilang nakaharap ay isang totoong ogre, kaya bahagya siyang natigilan sa kanyang paggalaw na hindi maalis ang tingin sa mga dugo sa kanyang kamay. Nang siya ay lumingon ay nakita niya ang mga nanlilisik na mga mata ng ogre, at nalaman din nila na ang ogre na yun ay ang nagbabantay sa lugar. Doon ay agad na sinakmal ng ogre ang isa niyang kasama na agad din nawala ng buhay. Matapos patayin ng ogre ang isang urok ay tiningnan niya ng seryoso ang lahat ng mersenaryong urok na nasa kanyang paligid. Dahil dito ay naghanda ang mga mersenaryong urok upang harapin ang ogre na nagbabantay sa lugar ng hunting ground. Upang makasurvive sa kamay ng isang ogre ay mas pinili nilang lumaban at nagbabaka sakali na makaligtas. Ngunit sa huli sila ay natalo ng walang kahirap-hirap ng isang halimaw na ogre. Sa kanilang grupo ay siya lang mag-isa ang nakaligtas pero punong-puno ng sugat na kahit ang tumayo ay hindi na magawa. Sila na mga urok na minsan tumutukoy sa isang buong lahi ay nauwi lamang sa pangalan ng isang nag-iisang nilalang. Kaya lumipas ang ilang mga taon siya na nakasurvive sa kamay ng ogre ay muling bumalik. At nakita niya ang isang maliit na bahay sa itaas na kabundukan. Kaya simula noon ay paulit-ulit niyang binabantayan ang remote forest ng kaharian. Habang kanyang pinagmamasdan ang supling ng kanyang kaaway ay naghintay din siya ng tamang sandali upang makapaghiganti. Sa kasalukuyan ay makikita itong si Leon na abala sa pakikipaglaban sa mga orc na sumalakay sa kanya. Maririnig din ng isang orc na kanyang inutusan ng iba niyang mga kasama na dapat kanilang atakihin kung saan bukas ang opensa ng kalahating ogre. Doon ay walang tigil na sinaksak ng mga orc ang likod ni Leon. Pero kahit na ganoon ay wala man lang itong epekto bagkus na nanatili pa rin si Leon na nakatayo. Sa isang hampas ni Leon ng sibat ay sabay-sabay na tumilapon ang mga orc na nakapalibot sa kanya. Makikita si Leon na ibinuhos niya ang buo niyang lakas upang patayin ang mga orc na nakaharang sa kanyang daanan, nagbigay din ng utos ang pinuno ng mga halimaw na ihanda raw ang formation na pangsupil sa mga troll upang kanilang magamit para mapabagsak itong kalahating ogre.
Dahil dito ay muling nawala sa sarili niyang katinoan si Leon at ang tangi na lang niyang iniisip kung hindi ubusin ang mga halimaw na banta sa kanilang village. Halos hindi naman makapagsalita itong pinuno ng mga halimaw nang kanyang nakita na isa-isang pinababagsak ni Leon ang kanyang nasasakupan. At nagsalita itong orc sa kanyang likod na nagtanong na kung ano raw ba itong mga nangyari. Sila ay napilitan na umatras kahit isang ogre lang ang kanilang kalaban. Sa ganito raw na takbo ay dapat sarili lang nilang tauhan ang kanilang isasakripisyo. Tumingin din ang pinuno ng mga halimaw sa itaas ng bakod, at nang napansin ito ng mga taga-village ay nagtataka sila kung bakit sa kanila nakatingin ang urok na namumuno sa mga halimaw. Kaya natulala na lang itong si Ken na masyadong nabahala sa kanyang mga nasaksihan sa ibaba. Habang hindi maalis ang tingin ni Ken sa ibaba ng bakod ay nagsalita ang isa niyang kasama na tumigil na raw sa pag-atake ang mga orc. Silang lahat ay nagtitipon upang harapin si Leon. Dahil dito ay wala nang ibang magawa si Ken kung hindi banggitin ang pangalan ni Leon na hinarap ang maraming bilang na mga halimaw na sumalakay sa kanilang village. Upang magawang mapigilan si Leon ay muling ginamit ng mga orc ang kanilang kagamitan para sa pagsupil ng mga troll upang igapos ng kadena si Leon. Dahil dito ay matagumpay na kumapit sa mga binti ni Leon ang mga kadena, dahilan upang nahihirapan na gumalaw si Leon. Upang hindi bumagsak sa lupa ay itinusok ni Leon sa lupa ang sibat na kanyang hawak-hawak, pero nabigla siya nang mayroon siyang nakita sa itaas na papalapit na sa kanya. Iyon pala ay ang pinuno ng mga hukbong halimaw na tumalon ng mataas upang siya na mismo ang tatapos sa buhay ni Leon. Dahil dito ay agad na hinarang ni Leon gamit ang kanyang suntok ang inilunsad na atake ng kanyang kalaban. Makikita silang dalawa na nagpapalitan ng kanilang mga atake. Sa bawat hampas ng pinuno ng mga hukbong halimaw ay nabibigyan ng malaking sugat si Leon, subalit kahit ganoon ay hindi pa rin ito ininda ni Leon. Imbis na manghina ay mas lalo pang naging mabigat ang bawat suntok ni Leon sa kanyang kalaban sa tuwing siya ay nagkakaroon ng sugat sa katawan. Mapapansin din ang maraming mga dugo ng pinuno ng mga halimaw na ito ay tumalsik sa mukha ni Leon. Kahit naputol na ang braso ng pinuno ng hukbong halimaw ay nakangiti lang ito na tila ba nagustuhan niya ang kanilang laban ni Leon. Makikita siya na wala ng mga kamay pero patuloy lang niyang tinawanan si Leon, pero sa kanyang kalooban ay kabaliktaran dahil inaamin niya sa kanyang sarili na muli siyang natalo sa isang ogre. Doon ay hinampas siya ni Leon ng sibat ng sobrang lakas, dahilan upang siya ay tumilapon. Nang siya ay bumagsak ay makikita sa kanyang katawan na wala ng mga kamay at paa. Pero mapapansin nitong si Leon na gusto pa niyang turuan ng leksyon ang kanyang kalaban kahit malinaw naman na wala na itong kalaban-laban sa kanya. Natatawa pang sinaad ng pinuno ng mga halimaw na sulit daw ang pagkawala ng kanyang mga kamay at paa sa kanilang laban. Pero mapapansin nitong si Leon na kanyang hinahabol ang kanyang hininga na pinipilit na labanan ng kanyang sarili na bumalik ang kanyang sariling katinoan. Dagdag pa ng pinuno ng mga halimaw na ngayon ay oras na daw upang siya ay magpahinga. Si Leon nang narinig yun ay itinaas niya ang kanyang buhok, ayon pa ng pinuno ng mga halimaw na talagang nagulat raw talaga siya sa kanilang laban, pero sa laban nila na ito ay nagising ni Leon kung ano at kung sino talaga siya. Ang ibang mga orc at mga troll ng kanilang nakita na natalo ang kanilang pinuno ay mabilis silang tumakbo upang tumakas at bumalik na sa kagubatan. Makikita sa buong paligid na ang kanina na punong-puno ng mga halimaw ay ngayon isa-isa na silang naglalaho. Ang mga taga-village na nasa itaas ng bakod na pinapanood ang lahat ng nangyari ay nagulat sila dahil nagawang mapa-atras ni Leon ang buong hukbong halimaw. Kaya hindi na lang makapagsalita itong si Ken na pinapanood kung ano na ang mga nangyari kay Leon. Kahit nakaalis na ang lahat ng mga halimaw ay hindi pa rin umalis si Leon sa kanyang kinatatayuan. Bagkus sumisigaw lang siya na tumutulo ang kanyang luha dahil kanyang nilalabanan ang kanyang sarili na hindi lamunin ang kanyang isipan ng totoong pagiging halimaw. Kasunod nito ay bigla na lang bumagsak si Leon sa lupa na agad din nawala ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon na ng katahimikan ang labas ng village. Makikita ang mga taga-village na kanilang tinulungan ang mga tao na binihag ng mga halimaw, at sa buong paligid ay sumambulat ang maraming bangkay ng mga orc na pinatay ni Leon. Samantalang itong si Ken ay halos hindi makapagsalita sa kanyang nakita, habang ang kanyang kasama naman ay hindi makapaniwala. Dahil napansin nila na si Leon na nakahandusay sa lupa at wala ng malay. Kaya nagtanong si Ken kung kumusta raw ba si Leon dahil sa napansin niya ay parang buhay pa naman siya. Ayon naman ng kanyang kasama na tingnan raw ng mabuti ni Ken kung ano ang nangyari kay Leon,
dahil kanina nakita naman nila na inatake si Leon ng maraming mga halimaw at nagkaroon ng maraming sugat. Pero sa maikli lang na panahon ay gumaling na ang kanyang mga sugat na para bang walang nangyari. Nagsisimula na raw talaga siyang magtaka kung talaga raw ba na isang ogre si Leon. Si Ken na hindi maalis ang kanyang tingin kay Leon ay malalim ang kanyang iniisip. At nagtanong din ng taga-village na kung makakabangon raw ba agad si Leon, dahil ipinahid sa mga sandata ng mga orc ang isang neurotoxin na kayang makapagpabagsak ng mga troll. Napakarami pa raw nilang dapat na itanong kay Leon kapag siya ay magkaroon na ng malay. Bigla naman nagsalita itong pinuno ng mga halimaw na kanyang tinanong ang mga taga-village na kung bakit pa nila gustong gisingin ang isang halimaw para magtanong. Maaari naman nilang tanungin ang nilalang na wala ng kamay at paa sa kanilang tabi. Nang narinig yun ay nagulat ang isang taga-village dahil hindi niya inaakala na buhay pa itong halimaw. Sumagot naman ang kanyang kasama na sinabihan na raw niya siya kanina na dapat nilang tiyakin na kung buhay pa ang halimaw bago sila umalis. Pinahinahon naman sila nitong urok dahil marami na raw dugo ang nawala sa kanyang katawan at hindi na siya magtatagal. Hindi raw ba nila alam na mas madaling makuha ang katotohanan sa isang nilalang na wala nang pakialam sa kanyang buhay, kung siya ba ay mabubuhay o hindi. Pinayuhan naman ng taga-village si Ken na huwag siyang magpadala sa sinasabi nitong halimaw, dahil siya ay isang halimaw na nagawang pag-isahin maging ang nagkawatak-watak na grupo ng mga orc. Pero hindi nakinig si Ken sa payo ng kanyang kasama bagkus seryoso lang niyang tinanong ang urok na ang liham raw na kanyang ipinadala kanina ay hindi sulat kamay ng mga orcish. Kaya malinaw na hindi ito para sa mga orc, ang ibig raw ba niyang sabihin doon ay balak niyang ipabasa ang liham sa hindi marunong magbasa ng orcish. Pinaalam din ni Ken sa urok na ang batang si Leon ay kailanman sa buo niyang buhay ay hindi pa siya umalis sa kagubatan. Tinanong din ni Ken ang urok na kung ano raw ba ang kanyang koneksyon kay Leon. Mayroon raw bang dahilan kung bakit magiging target si Leon ng mga tao? Sumagot ang urok kay Ken na kanya raw napansin kung paano nila pakikitunguhan ang batang ogre, mukhang magiging mas maaga ang pagdating ng kanyang paghihiganti kaya pagbibigyan niya si Ken na sagutin ang kanyang katanungan ng walang pagsisisi. Ang una ay inaakala ng nayo na ito na sila ay nagtagumpay sa pagtago at protektahan ng isang kalahating ogre, iyon ay isang napakalaking pagkakamali. Ang napakalaking harang na yun ay nagtatago silang lahat at nagbingi-bingihan at nagbubulag-bulagan. Hindi raw ba nila alam na ang mamamaslang sa gitna ng kontinente ay muli na namang naghasik ng lagim? At mayroon din lumitaw na asul na dragon na palatandaan sa likod nito. Sa inihayag ng urok ay kinabahan ang lalaki sa likod ni Ken nang kanyang narinig ang asul na dragon, bakit ngayon pa daw ito nangyari? Tinanong din niya ang urok na kung pamilyar daw ba siya sa likas na katangian ng mga ogre. Kapag sila ay nasa husto ng gulang ay dapat na lumaban sila hanggang sa pinakahuli, kahit pa ang kapalit nito ay kamatayan. At gayon pa man mayroong isang halimaw na nasa ganap ng ibang antas, na mas pinili na isumite ang kanyang sarili sa isang tao, kaya doon nagsimula ang lahat. Pero ang labis niyang ikinagulat dahil nagsimula pa ang lahat ng ito sa isang babae na tao, hindi sa ibang mga nilalang. Si Ken na nakikinig sa mga inihayag ng urok ay nagtataka pa rin siya na kanyang tinanong ang urok na paano niya ito nalaman. Ayon ng urok na kaya lang niya ito nalaman dahil mayroon siyang naamoy na dugo mula sa batang ogre na katulad ng amoy ng mamamaslang, iyon ay nakaukit na sa kanyang masalimuot na alaala. Napansin niya na matagal na panahon ay walang sino man ang sumalakay sa isang kalahating ogre, kaya nagtipon siya ng maraming mga orc at ginulo ang kagubatan. Gumawa pa raw silang mga tao ng perpektong maze upang walang sino mang tagalabas ang mga ahas na pumasok. Ang bagay raw na lubos nilang pinagkatiwalaan ay inaakala nilang epektibo. Hindi raw yun naging epektibo kung hindi niya naging pagmamayari ang kagubatan na ito. Nakakatawa raw talaga dahil silang nandito sa village ay wala pa rin natuklasan, sa halip nagtago pa sila sa loob ng isang kalahating dugo ng ogre hanggang sa ito ay tuluyan ng lumaki, at naging mas halimaw. Sa katunayan ay pinatay ang marami niyang mga kasama ng isang halimaw na ogre. Pero ang paghihiganti para sa kanyang mga kasama ay hindi ito naging mahalaga sa kanya sa una pa lang. Nagtanong naman si Ken sa urok na kung bakit hindi ito naging mahalaga sa kanya, ano ang dahilan? Binabalak lang raw ba niya na maging isang tao si Leon na pinalaya sa nayon at kamumuhian ng lahat katulad niya? Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga na nagising si Leon galing sa pagkakatulog dulot ng walang tigil niyang pakikipaglaban sa mga orc. Sabay lumingon si Leon sa buo niyang paligid, at doon nakita niya si Ken at ang pinuno ng village ay nag-uusap.
Sinabi pa ni Ken sa pinuno ng village na alam raw niya na tinuruan ni Leonia si Leon ng mabuting asal, pero kahit na ganoon ay ang tunay na likas na pagkatao ni Leon ay isang bagay na hindi kayang pigilan. Maaaring mapagkaibigan si Leon at mukhang mayroong mabuting kalooban sa ngayon. Ngunit kung magiging katulad siya sa isang ogre, natatakot siya na baka hindi na nila makontrol si Leon ng sila lang na mga tao dito sa village. Sinabi din ng iba sa pinuno ng village na kahit ang mga nanggaling sa wasteland na mga disiplinado na mga hukbong orc ay wala silang nagawa upang pigilan si Leon kahit siya lang mag-isa, at inaamin raw nila na nalagpasan nila ang krisis na ito nang dahil kay Leon, natatakot raw sila na baka mayroong isang bagay na hindi sila magkaintindihan at maging kalaban ng village si Leon. Ang pinuno ng village na nakikinig sa mga paliwanag ng mga tao sa nayon ay bahagya siyang tumingin sa kinaroroonan ni Leon na kanyang iniisip kung ano ba ang dapat niyang gawin. At nagulat si Leon dahil narinig niya sa pinuno ng village kahit sa kabila ng mga paliwanag ng iba ay mas pinili pa rin ng pinuno ng village na protektahan si Leon sa pagpapanatili dito sa kanilang village. Dahil dito ay lubos na nabigla si Ken sa pasya ng village chief na panatilihin si Leon sa kanilang village. Sinabi pa ni Ken sa pinuno ng village na kung mananatili raw dito si Leon ay manganganib ang kanilang buong village. Pero pinatahimik lang siya ng pinuno ng village sabay tumingin sa mga sugatan na binihag kanina ng mga orc. Ngunit hinawakan ni Ken ng mahigpit ang kanyang espada, siya raw ay nabigo na protektahan si Daryl, kaya sa pagkakataon na ito ay dapat hindi na siya mabigo na protektahan ang kanilang village. Dagdag pa ni Ken sa pinuno ng village na kung hindi raw kaya ng village chief na alisin agad si Leon, ay dapat gumawa siya ng ibang hakbang. Kung totoo raw ang sinabi ng urok kanina ay hindi magtagal ay napakaraming mga dragon hunter ang darating sa nayon upang hanapin si Leon. Hinawakan naman ng village chief ang balikat ni Ken na kanya itong pinapahinahon, hindi raw niya sinasabi na mali si Ken, alam din niya na lubos na nakakalungkot ang nangyari kay Daryl, pero ang batang si Leon ay 13 taong gulang pa lamang, at hindi naman ito nangyari dahil lang sa kanyang sariling kagustuhan. Pero ang higit sa lahat bilang nakakatanda sa kanilang village, ay tiyak na alam ni Ken kung anong dapat nilang unahin na protektahan. Imbis na huminahon ay mas lalong hindi nagustuhan ni Ken ang paliwanag ng village chief, ano raw ba ang kanyang ibig sabihin, kinakailangan na nilang kumilos bago pa mahuli ang lahat, pero pinatigil ng village chief sa pagsasalita si Ken dahil naririnig siya ng batang si Leon. Si Leon nang kanyang narinig ang lahat ay kanyang sinisisi ang kanyang sarili dahil kasalanan niya itong lahat. Kung hindi raw dahil sa kanya ay hindi sana nangyari ang ganito sa mga taga-village, dahil raw hindi niya makontrol ang kanyang sarili ay nagsimula ng mag-away ang mga matanda sa nayon. Bakit raw ba niya ginawa ang lahat ng yun kanina, na bigla na lang siyang nawala ng sarili niyang katinoan? At nagtataka raw talaga siya kung naging katulad din daw ba niya ang kanyang ama. Samantala, nagtataka naman ang village chief ng kanyang napansin na tila ba nagkaroon na ng malay si Leon. Doon ay agad naglakad ang village chief upang kanyang lapitan si Leon. Makalipas ang ilang mga sandali ay makikita si Leon na naghahanda na upang umalis sa village, siya ay nagpapaalam sa village chief at nagpapasalamat din siya sa paggamot sa kanyang mga sugat. Pinaalam din ng village chief kay Leon na medyo nahuli raw ang kanilang pagsabi sa ina ni Leon kung ano ang kanilang napag-usapan. Wala na raw talaga siyang magagawa dahil yun ang kagustuhan ng lahat. Sumagot naman si Leon na sigurado siya na maiintindihan ito ng kanyang ina. Ayon din ng village chief na kahit gaano pa raw kasakit ang sinasabi ng ilan dito sa village ay hindi maitatanggi na niligtas ni Leon ang kanilang village, talagang labis siyang nagpapasalamat at ipinagmamalaki din niya si Leon dahil lumaki siyang mabait at magalang, dapat huwag siyang magbago. Sumagot si Leon na kanya raw tatandaan ang mga ipinayo sa kanya ng village chief. Pahabol pa ng village chief na kapag nakauwi na raw si Leon sa kanila ay huwag niyang kalimutan na pakuluan ang halaman na panlunas, kanyang siguraduhin na kanya itong inumin pagkatapos niyang kumain. Nagpasalamat naman si Leon sa village chief, kanya raw sasabihin sa kanyang ina kung ano ang kanilang mga pinag-usapan. Pero sa ngayon ay kinakailangan na niyang umalis dahil sa mga oras na ito ay tiyak naghihintay na ang kanyang ina, at sana maging maayos na silang lahat dito sa village. Napinasangayunan naman ng village chief ang pag-alis ni Leon, kailangan na raw niyang umalis. Doon ay tumingin ng seryoso si Leon sa kanyang unahan, samantalang ang ibang mga taga-nayon ay hindi maalis ang kanilang tingin sa papaalis na si Leon. Kasunod nito ay tumalo na nga si Leon ng sobrang taas upang makauwi na sa kanyang tahanan kung saan naghihintay ang kanyang ina.
Sa labas naman ng tahanan nila Leon ay makikita ang kanyang ina na kanina pa niya hinihintay ang kanyang anak. Habang siya ay naghihintay ay naging malalim ang kanyang iniisip na masyadong nag-alala kung kumusta na raw ba ngayon si Leon. Sa ilang sandali ay dumating na nga si Leon sa kanilang bahay, at agad niyang tinawag ang kanyang ina na kanina pa naghihintay sa labas ng kanilang tahanan. At agad na tumalon si Leon upang lapitan ang kanyang ina, na kanya itong pinayuhan na masyadong delikado kapag siya ay malapit sa bakod, lalo na sa gabi na kagaya nito. Ngunit pinahinto lang si Leon ng kanyang ina sa paglapit, dapat huminahon raw muna si Leon. Dahil doon ay nagulat si Leon na napatigil sa pagpasok sa bakod ng kanilang bahay. Ipinaliwanag pa ng kanyang ina na ayos naman siya dito, wala naman ang gugulo sa kanya, sa ngayon ay wala siyang problema. Pero hindi kumbinsido si Leon sa paliwanag ng kanyang ina dahil ramdam niya na mayroon lang itong tinatago. Ayon pa ng kanyang ina na kanya raw narinig na mag-isa si Leon na pumasok sa kaguluhan doon sa nayon, alam raw niya na kahit hihilingin niya kay Leon na huwag nang pumunta doon ay pupunta pa rin siya doon. Mayroon din nagsabi sa kanya na namatay raw si Nelson doon sa panlabas na bakod, yun raw ba ang dahilan kung bakit walang alinlangan na pumasok si Leon sa kaguluhan sa nayon. Sa tanong ng kanyang ina ay naging malalim ang iniisip ni Leon, at naalala din niya noong siya ay 5 taon gulang pa nang nasa kanyang tabi si Nelson, noong panahon na binanggit sa kanya ni Nelson na noong kanyang kabataan ay magkatulad silang dalawa. Kaya humingi ng patawad si Leon sa kanyang ina dahil sa kanyang mga ginawa ay nag-alala ang kanyang ina. Pinaalam din ni Leon na nakita raw mismo ng kanyang mga mata kung paano nawala ng buhay ang kanyang uncle. Alam raw ba ng kanyang ina na silang dalawa ni Nelson ay magkatulad ng kanyang kabataan. Noong oras na malapit nang namatay si Nelson ay nakapagbigay pa siya ng payo, na dapat huwag raw siyang mawala ng sariling katinoan at palagi mahinahon sa buong oras. Natanong din ni Leon sa kanyang ina na marahil raw ba natatakot ang kanyang uncle kung ano ang mangyayari sa kanya kapag pumasok na siya sa kaguluhan doon sa village, o siguro natatakot siya na baka malaman niya kung ano talaga ang totoo niyang pagkatao.